Sa isang maulan na araw sa gitna ng isang abandoned warehouse, mayroong isang silver-haired guy na may puting eye patch na galit na sinisigawan si Tsuyoshi, ang kanyang senpai. Pag-alit rin niya siyang tinanong kung naiintindihan ba niya ang ginagawa niya. At tinanong rin niya kung naiintindihan rin ba niya ang nature ng bagay na hawak niya. Sunod ay nagbigay siya ng warning kay Tsuyoshi na pagsisisihan niya ang kanyang desisyon kapag hindi niya ito pinatay. Pero sa huli ay nagsorry lang si Tsuyoshi sa silver-haired guy na si Samidare, dahil nagdesisyon pa rin siya na ituloy ang plano niyang gawin dahil para sa kanya ay ito ang right choice. Pagkatapos ng nangyaring yon, dinadala naman tayo ng bida sa panahon kung kailan isang bata na siya. Ayon sa kanya, nagkaroon ng panahon na mahilig siya sa superheroes. Pero bata pa lang siya noon, at ngayon lang ito naalala ng kanyang current self, nagtataka pa siya kung bakit ngayon pa niya ito naalala. Kaya nag-reach out siya ng kanyang kamay sa alalala niya ng kanyang pagkabata at nagsorry siya sa kanyang sarili. At ito ay dahil sa kanyang present self, makikita natin ang karumal-dumal niyang sitwasyon at itsura kung saan para na siyang isang demonyo na pinalilibutan ng mga baril na drenched in blood. At ayon sa kanya, siya talaga actually ang guy na pinapatay ng mga superheroes. Meanwhile sa current time, pumasok muna tayo sa isang liquor store kung saan makikita natin na napakaraming iba't ibang models at tipo ng mga baril ang nakasabit sa dingding sa kwarto ng isang binatilyo. Ang binatilyo na ito ay si Ichinose Shiki, ang ating bida sa kwentong ito, at ang nagna-narrate kanina. Feel at home lang siyang nakaupo sa loob ng kwarto niya habang may kausap sa phone. Maladaling kwentang attitude at pananalita niya. At naging proud pa siya sa kausap niya tungkol sa kanyang pagkaka-expel sa school. Sinabihan niya ang kausap niya sa phone na wag na siyang mag-apologize sa inaway nila sa school dahil parehas lang naman silang galit sa kanya. Nagsorry pa nga si Shiki sa kausap niya dahil nakisali pa raw siya sa laban nila kahit na kaya naman na niyang manalo ng mag-isa. Tapos, bigla na lang binaba ni Shiki ang tawag dahil for some reason ay madali siyang nairita o tinamad sa usapan nila. Pagkatapos nito, napaisip muna siya sa kanyang sarili at naging honest muna sa tunay niyang nararamdaman tungkol sa kanyang pagkaka-expel sa school. Sinusubukan pa rin niyang maging nonchalant tungkol dito pero mayroon pa rin talaga siyang regret at disappointment sa sarili deep inside him. Sakto rin na dumating na ang kanyang adoptive father na pinuntahan siya agad sa kanyang kwarto para batukan siya at pag-alitan dahil sa pagiging isang idiot na na-expel sa school. Nagulat naman at napatanong si Shiki kung bakit diretsyong suntok agad ang natanggap niya mula sa kanya. Ito si Tsuyoshi Ichinose. Siya ang lalaki kanina na nakita natin na may niligtas na sanggol, at siya ang nagpalaki sa sanggol na yon. At bilang magulang, humingi siya ng explanation mula sa anak niya kung bakit siya na-expel. Sumagot naman ng pabalang si Shiki at sinabihan lang siya na mag-shut up dahil hindi naman daw yun nagmamatter. Nagalit dito si Tsuyoshi kaya nilapitan niya ang anak niya at muli siyang sinuntok. Tinanong niya kung anong klaseng anak ang nagsasabi sa kanyang tatay ng shut up idiot. Nagreklamo naman si Shiki dahil hindi naman daw niya siya tinawag na idiot. Umupo na uli sa upuan si Shiki at kumalma na rin ng onti si Tsuyoshi habang nagtatanong kung bakit napakaraming mga baril ni Shiki sa loob ng kwarto niya. Liquor naman ang biniibente nila, hindi mga baril. Sinabihan lang uli ni Shiki si Tsuyoshi ng shut up dahil ginagawa lang naman daw niya ang kahit anong gusto niyang gawin. Tapos, ininsulto pa niya ang tatay niya dahil halos hindi naman na raw siya nagkakaroon ng sales lately. Nairita naman si Tsuyoshi at sinabihan ng anak niya na mag-shut up dahil wala raw karapatan si Shiki na mag-comment tungkol sa negosyo ng isang adult. Tapos ay nagbigay ng arrogant na smirk si Shiki at sinabing hindi naman niya talaga gusto maging isang adult tulad na katulad ng tatay niya. Pero imbis na magalit, niresbakan siya ng tatay niya at sinabing nakakatawa naman na sinabi ni Shiki yun bilang isang binatilyo na kaka-expel lang mula sa kanyang school. Nairita naman si Shiki sa sinabi ng tatay niya at napaisip siya kung anong magandang maisasagot. Tapos, sinabi na lang niya na at least masaya siya na hindi talaga sila tunay na magkadugo. Hindi naman nagalit si Tsuyoshi at mukhang hindi rin naman siya nasaktan, pero napasabi na lang siya ng come on dahil alam niyang below the belt ang sinabi ng anak niya. Alam rin yun ni Shiki, pero hindi pa niya magawang mag-sorry sa ngayon. Lumakad na lang muna paalis ang tatay niya nang nakasimangot para puntahan at sagutin ang telepono na kanina pa nagri-ring. Si Shiki naman, nanatili lang na nakaupo at nagmumukmak.
Nanambalik ang disappointing feeling niya sa sarili niya at napatungan pa ito ng regret, kaya ganito na lang kalungkot ang pinapakita niyang pagsimangot. Sunod, makikita naman natin si Tsuyoshi na energetic na tinanggap ang beer delivery order mula sa customer na tumawag. Tapos, bigla na lang siyang nakarinig ng putok ng baril. Nanggaling ito sa kwarto ni Shiki at nagkabutas ang dingding niya dahil dito. Tiningnan na lang ni Tsuyoshi ang mga bala ng baril na gumugulong sa kanilang hallway. They went on their separate ways muna, at nanatili lang na nagtatampo si Shiki sa kwarto, habang tumuloy na sa pag-deliver ng beer si Tsuyoshi. Ayon kay Shiki, hindi siya related by blood sa kanyang tatay. At kwento raw sa kanya ng tatay niya na natagpuan lang niya siya bilang isang sanggol mula sa basurahan somewhere. Ang tatay rin daw niya ang nagbigay sa kanya ng pangalan na Shiki. Tapos, makikita natin na sa labas ng kanilang liquor store ay mayroong dumating na isang lalaking naka-formal wear. Mukhang may pakay ito dito. Nag-doorbell ito sa store pero hindi ito agad sinagot ni Shiki na nag-iisip pa na sana ay isang mayaman na lang na pamilya ang nakadampot sa kanya. Pero nairita at napatakbo rin siya sa pinto para sagutin ang customer na walang tigil sa kakapindot ng doorbell nila. At pagbukas niya ng pinto para tanungin kung sino ang nagdo-doorbell, bigla na lang may sumabog sa harapan niya. Nawasak nito ang kanilang glass door, pati ang mga liquor bottles na nakadisplay sa kanilang shelves. Hindi naman nasaktan si Shiki o tumakbo. Napawaw lang siya at na-curious kung kanino nanggaling ang pagsabog na yun. Tapos, nagpakita na ang taong may sala. Umuusok pa ang paligid at marami pang pira-pirasong broken glass ang bumabagsak ng parang ulan mula sa mga rubble. Mukhang isang rich man ang kanilang bisita. Naramdaman agad ni Tsuyoshi ang nangyari, kaya nag-drive siya ng full speed pabalik sa store. Buti na lang ay hindi pa siya nakakalayo. Hindi na siya umapak sa brakes at diretso lang siyang nag-drive at kinrush ang sasakyan sa mismong store niya para sagisaan ang bisita nilang rich man. Nagulat naman si Shiki sa bilis ng pangyayari. Na-press against the wall ng sasakyan ang rich man at napuruhan siya ni Tsuyoshi. Nawasak rin ang harapan ng sasakyan dahil sa lakas ng impact. Agad na binuksan ni Tsuyoshi ang pintuan ng passenger seat at sinigawan si Shiki na pumasok ng kotse. In shock pa rin si Shiki kaya napatanong lang siya kung ano ba ang ginagawa ng tatay niya. Pero hinailan na lang ni Tsuyoshi ang anak niya papasok ng sasakyan dahil ang bagal nitong kumilos. Agad na nag-drive palayo si Tsuyoshi at iniwan nila ang rich man na sinagasaan niya. Pero nag-twitch pa rin ang darili nito, tila buhay pa siya at nagre-recover lang. Humaharurot sa pagdadrive si Tsuyoshi gamit ang kanyang newly wrecked car. Napamura pa siya sa kanyang sarili at napatanong kung kailangan pa ba nilang tumakas overseas. Tinanong naman siya ni Shiki kung isa bang loan shark ang rich man na bumisita sa store. Dugtong ni Shiki, na sa tingin niya ay hindi makakatulong sa problema nila ang pagpatay sa mga loan sharks. Pero sinabi lang ni Tsuyoshi kay Shiki na nagkakamali siya, dahil hindi pa patay ang lalaking binangga niya. Nairita naman si Tsuyoshi nang sinabi sa kanya ni Shiki na malabong buhay pa yun matapos niyang i-smash gamit ang sasakyan. Dahil dito, napilitan na si Tsuyoshi na sabihin ang totoo kay Shiki. Sinabihan niya ang anak niya na wala na silang natitira pang oras kaya kailangan niyang makinig at isang beses lang siyang explain. Hindi naman maintindihan ni Shiki ang nangyayari at sinabihan lang niya ang tatay niya ng eyes on the road habang nagdadrive. Nevertheless, nagbitaw na lang bigla ng truth bomb si Tsuyoshi at sinabi niya sa anak niya na mayroon siyang oni blood sa loob ng kanyang veins. At ang bisita naman nilang rich man ay mayroong Momotaro blood sa loob ng kanyang veins. Napakamot na lang ng ulo si Shiki habang galit na nagrereklamo kung anong klaseng kalokohan ba ang pinagsasabi sa kanya ni Tsuyoshi. Pinaliwanag naman ni Tsuyoshi na alam niyang mahirap paniwalaan ang mga sinasabi niya sa simula. Pero, biglang na-interrupt ang ating unique father and son moment nang biglang dumating ang rich man sa paraan ng paglanding sa taas ng roof ng kotse. Gamit ang cleaver, sinaksak ng rich man ang sasakyan mula sa itaas at nagdulot ito ng pagsabog ng kotse. Dahil doon ay nawalan na ng control si Tsuyoshi sa pagdadrive at dumiretso silang nabangga papunta sa isang empty and abandoned warehouse. Ligtas naman na nakalabas ng sasakyan ang magtatay, at napatanong ang anak sa tatay kung ano na ang gagawin nila ngayon. Tapos, bigla na lang may lumitaw na mga dark floating particles sa paligid ni Shiki.
At sa isang iglap lang, bigla na lang natin siyang makikitang nahuli ng clusters of dark particles na nakashape ng parang giant spider web. Napasigaw na lang si Tsuyoshi at hindi naman makagalaw si Shiki dahil mahigpit siyang hinohold ng mga lubid na gawa sa floating dark particles. Tapos, dumating na nang naglalakad ang rich man. Nakakapagsalita pa rin si Shiki kahit na may lubid rin sa kanyang bibig. Hindi na siya gaanong nagulat, pero na-impress pa rin siya dahil tama nga ang sinabi ng tatay niya na buhay pa ang bisita nilang rich man. Tapos, bigla namang nagsalita ang rich man at sinabing ang sinuman na may dugo ng Oni, tulad ni Shiki, ay pawang mga pests lamang sa humanity. Tapos, hinawi ng rich man ang kanyang military coat at makikita natin mula sa kanyang daliri na may naglalabasan na mga floating dark particles, at mayroon siyang full control nito. Dugtong niya na ang pag-exterminate ng pests na yun ay ang duty ng the Momotaro Corporation. Siya si Momoe Samidare, isang miyembro ng Momotaro Corporation. Siya ang lalaki mula sa pinakaunang scene ng kwento kung saan sinubukan niyang pigilan si Tsuyoshi na ampunin ang sanggol na si Shiki. Nagulat naman si Shiki sa pag-reveal ni Samidare ng kanyang identity bilang isang Momotaro. Pinaliwanag na lang ni Tsuyoshi sa kanya na ang nalalaman niyang fairy tale tungkol sa Momotaro ay isa talagang tunay na katotohanan. Higit 1,000 years nang nagwa-wage ng war ang Momotaro at ang Oni. At tuloy-tuloy lang rin ang dalawang panig na nag-iiwan ng mga descendants over the years. Sa loob ng 1,000 taon na yun ay nag-band together ang mga Momotaro at binuo ang Momotaro Corporation at some point. Di tulad ng mga Oni na nagkanya-kanya parent. Dahil doon, ang number advantage ay parating nasa Momotaro tuwing may mga kalaban silang mga Oni. Ang nangyari, negus mo lang matakot ang mga Oni sa Momotaro Corporation kaya sinubukan na lang nilang magtago at mamuhay among humans. Napa-WTF na lang si Shiki sa kwento ng kanyang tatay habang nananatiling nakasabit sa sapot. Ironically, sinabihan pa rin siya ng tatay niya na magstay still kahit na hindi naman na siya makagalaw in the first place. Pero sinabi talaga yon ni Tsuyoshi dahil balak niyang harapin mismo si Samidare. Sabi niya, ito ay isang laban para sa mga adults. Kaya nagunat na siya ng leeg at nag-crack ng mga fingers. Bumuo naman si Samidare ng isang spada gamit ang kanyang floating dark particles. Sinice up na nina Tsuyoshi at Samidare ang isa't isa, habang si Shiki naman ay napakomment na lang sa kanyang tatay dahil hindi naman daw siya marunong makipaglaban. Tapos, bigla na lang mabilis na nakapaglabas si Tsuyoshi ng sarili niyang cleaver at sumugod kay Samidare. Naglabas naman si Samidare ng isa pang cleaver para makapag-cross ng dual blades, panangga ng atake ni Tsuyoshi. Nagpalitan lang ng mga slashes ang dalawa, pero lagi lang rin nilang nade-deflect ang blades ng isa't isa. Nagmamatch lang rin ang speed nilang dalawa, at sobrang bilis nila parehas gumalaw. Nagbak-away muna si Samidare saglit para magpahinga ng onti, at para makapag-explain tungkol sa floating dark particles. Black mist ang tawag sa kapangyarihan na ito, at ang trait na yun ay exclusive lamang sa mga Momotaro. Tapos, magko-comment pa sana si Samidare tungkol sa moves na gamit niya, pero makikita na lang natin si Shiki na gulat sa susunod na sinabi ni Samidare. Binati niya si Tsuyoshi at sinabing tumanda na sila parehas ngayon. Tapos, inaddress niya si Tsuyoshi sa tunay niyang surname na Mamogawara, bilang isang former member ng Momotaro Corporation, at senpai mismo ni Samidare. Sinabi naman ni Tsuyoshi sa kanya na huwag niya siyang tawaging ganon. Hindi makapaniwala si Shiki na isang Momotaro ang kanyang old man. Kinausap muli ni Samidare si Tsuyoshi at sinabing sigurado siyang alam naman din niya kung gaano kadelikado ang mga Oni. Wala namang masabi dito si Tsuyoshi. Nairita lang si Shiki dahil wala siyang alam sa lahat ng mga bagay na pinag-uusapan nila ngayon. Sa galit niya, dahil sa pagsikreto ng tatay niya sa kanya ng mga kaalaman na ito, nagsimula ng magtayuan ang kanyang mga buhok sa ulo. Tapos, sinabi ni Samidare kay Tsuyoshi na bukod kay Shiki, isa rin siyang target for extermination dahil sa kanyang pagtago sa isang Oni. Bigla namang nagalit si Tsuyoshi at sinabi kay Samidare na wala siyang may exterminate na kahit sino. Pero sa isang iglap lang, makikita na lang natin na nakayuko na sa kabilang sulok si Samidare na kakatapos lang umatake. At si Tsuyoshi na pasugad pa lang sana ay nakatanggap na pala ng tig-isang critical slashes sa bawat balikat.
Matindi ang tama niya kaya napasok kaagad siya ng dugo upon impact. Napasigaw na lang si Shiki sa stress dahil sa na-witness niya at nagsimula na siyang mapaiyak. Tinanong naman ni Samidare si Tsuyoshi kung talaga bang iniisip niya na kaya niya siyang talunin sa laban matapos magpalipas ng sobrang tagal na panahon na hindi na nakikipag-engage sa mga battles. Galit na tinanong ni Shiki si Samidare kung hindi ba siya naman ang tunay niyang target. Kaya, sinabihan niya siya na pakawalan siya para magawa niyang paslangin siya. Sumagot naman si Samidare with confidence na yun naman talaga ang balak niyang sunod gawin. Pero, bigla na lang siyang nagtaka at napatingin sa baba. At ito ay dahil nagawa pa ring gumapang ni Tsuyoshi papunta sa kanya para hawakan siya sa kanyang paa. Hindi pa rin siya sumusuko sa laban matapos makatanggap ng killing blow, kaya tinanong siya ni Samidare kung bakit ba niya nagawang mag-go that far para lang maprotektahan ang isang Oni. Sinagot naman ni Tsuyoshi na kahit isang idiot ang kanyang son na rebellious at mahilig makipag-away, ay hindi na nagmamatter ang kahit alin dun dahil siya ang kanyang magulang at porprotektahan pero ng mga magulang ang mga anak nila kahit ano pang sakit ang danasin. Binalaan niya si Samidare na wag mag-look down sa mga parents. At kung tatanungin niya kung bakit, ito ang explanation na ibibigay ni Tsuyoshi, iyon ay dahil si Shiki ang kanyang son. Sobrang tapang ng itsura ni Tsuyoshi nang sinabi niya yon kay Samidare na tinawag niyang isang moron. Napaiyak naman si Shiki sa narinig niya mula sa tatay niya. Tapos, nagsalita muli si Tsuyoshi at diniver ang usapan tungkol naman kay Samidare, habang hinahanda nito na saksakin siya muli ng cleaver. Nilinaw ni Tsuyoshi kay Samidare na siya ang tipo ng tao na pumapatay ng mga defenseless children nang dahil lang mayroon silang minanang Oni blood, kahit pa na wala naman silang ginagawang kahit anong mali at wala ring kamuwang-muwang tungkol sa conflict nila. Tapos tinanong niya kung kaya ba niyang i-hug ang sarili niyang anak ng tulad noon? Sobrang nagalit at napaikan naman si Samidare sa mga sinabi sa kanya ng kanyang senpai, kaya sinigawan na lang niya ito ng shut up. At habang nakikita ni Shiki si Samidare na naghahandang patayin ng tuluyan ang kanyang tatay, napaisip na lang siya at napatanong sa sarili kung bakit ba siya naipuwersang panuurin ito, at bakit kailangan pang masaktan ng kanyang tatay. Naalala niya ang kanyang binanggit sa kanyang tatay Earlier na ayaw niyang maging tulad niya, pero siya naman itong walang magawa na kahit ano sa buhay niya. Nag-lock in ang focus ng kanyang eyesight at thoughts toward kay Samidare habang tinatanong kung ano ba ang deal niya at bakit niya gusto siyang patayin. Pagkatapos ay umapaw ang negative emotions niya dahil sinaktan ni Samidare ang tatay niya, kaya ang tumakbo na lang sa isip niya ay gusto niyang patayin si Samidare. Tapos, parang sinapian na siya kakaisip nito, at may naglabasan ng dalawang sungay mula sa kanyang noo na gawa sa mapulang substance. Nandilim na rin ang paningin niya at may mga dugo na naglabasan mula sa kanyang mata at ilong habang sinsisigaw sa isip na papatayin niya si Samidare. At dahil nawasak na rin bigla ang black mist web na nakapalibot sa kanya kanina, bigla na lang siyang nakalapit kay Samidare at agad na natutukan siya ng 5 barrels ng .44 magnums mula sa tig-isang daliri ng kanyang kanang kamay. At pinalilibutan na rin ng dugo ang buong kamay at braso ni Shiki. Nagawa niyang paputukin ang 5 baril ng sabay-sabay at nagdulot ito ng isang malakas na pagputok. Napaungol na lang si Tsuyoshi dahil sa biglaang nangyari at sa mga usok na nanggaling sa pagputok. Mukhang nakailag naman doon si Samidare pero gulat na gulat pa rin siya dahil hindi niya inasahang mag-a-awaken si Shiki. Pero hindi lang pala ang braso ni Shiki ang covered with blood, kundi ang buong katawan pala niya. Ayon kay Samidare, ang kapangyarihan ng isang Oni ay ang kanilang exclusive trait na makipaglaban habang nagkokontrol ng dugo. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit sila ay kinatatakutan. Ang tunay na dahilan kung bakit sila naghuhunt ng Oni ay dahil sa kanilang ferociousness at decay ng kanilang pag-iisip. Makikita naman natin ngayon si Shiki na gumagamit ng maraming extra limbs gamit ang kanyang dugo, at bawat limb ay may equipped na iba't ibang uri ng mga baril tulad ng 1-mag shotgun, isang M4, isang Glock, isang revolver, isang RPG-7 rocket launcher, isang atomic bomb, at isa ring heavy machine gun. Mabilis rin kumilos ito at tumakbo papunta kay Samidare. Sa bawat hakbang pa niya ay may naiiwan siyang blood trail. Nagawa niyang sip-aim sa mukha si Samidare at sa lakas ng impact ay nag-crash sila sa dingding.
Tinapakan naman niya si Samidare sa mukha habang nakahilata sa rubble at tinutukan niya ito ng sobrang daming iba't ibang uri ng mga ballistic weaponry. Kita naman ni Samidare ang lahat at hindi pa rin siya mukhang natatakot kay Shiki. Tapos mula sa labas ng warehouse, maririnig at mararamdaman pa rin natin ang sobrang lakas na pagputok ng mga weapons ni Shiki. Pero paglapit natin, wala naman na dito ang katawan ni Samidare, at nagsisimula ng tumulo ang mga dugo na nakapalibot sa katawan ni Shiki. Malaki ang parte ng warehouse na nawasak niya, at tuloy-tuloy pa rin na bumubuhos ang dugo niya. Tapos, makikita na lang natin si Samidare na nagagawa pa ring lumakad kahit na na-injure na ni Shiki at nasunog ang left half ng buong katawan, at missing his left arm. Hindi basta-basta susuko si Samidare sa laban sa isang Oni. Tapos bigla na lang umungol ng malakas si Shiki at nagulat si Samidare sa kanya. Sunod, violently na nagtalsikan ang mga dugo na nakapalibot kay Shiki palayo sa kanya. Bumuhos na ang mga natitirang dugo sa katawan niya hanggang sa ang natitira na lang ay ang nasa kanyang mukha at braso. Taka si Shiki sa nangyari at sa itsura niya kung bakit siya may dugo at bakit may matatalim siyang mga kuko sa paa at kamay. Nagpanik si Shiki sa horrible sight, at mukhang wala siyang recollection ng kahit anong memory sa nangyari during his Oni transformation. Napansin naman ni Samidare na mukhang confused si Shiki at walang naaalala sa nangyari. Kaya, naglabas na siya ng black mist mula sa naputol niyang left arm, at bumuo ng isang cleaver para sumugod kay Shiki at mapatay siya sa isang vulnerable state. Sinabi pa niya na ito ang gagamot sa confusion na nararamdaman ni Shiki. Hindi naman prepared na muling makipaglaban si Shiki na nanatili lang na nakaluhod sa lapag. Pero sa pinakahuling segundo, bago pa maabot ni Samidare si Shiki ay nagawa ni Tsuyoshi na maprotektahan ang anak niya. Tinanggap niya sa dibdib ang atake ni Samidare habang binigyan naman niya siya ng sugat sa left side. Nag-pierce through sa puso ni Tsuyoshi ang atake ni Samidare, at na-injure naman ng matindi ni Tsuyoshi si Samidare. Pagod na silang dalawa, at tinanong na lang ni Samidare ang kanyang senpai kung sigurado pa rin ba siya na tama ang desisyon niya sa pag-alaga ng sanggol, lalo na't nakita na niya ngayon ang kakayahan ng sanggol na Oni na pinalaki niya. Nakangiti naman si Tsuyoshi na sinabi na naging masaya naman siya na naging isa siyang magulang. Napapikit na lang ng mata si Samidare dahil alam niyang nagawa niyang patayin ang kanyang nirerespetong senpai. Tapos mayroong dumating na isang helicopter na may nakasulat na TV, at napansin agad ito ni Samidare. Nairita lang siya dito dahil isa itong broadcast helicopter, at alam niyang kailangan na niyang mag-disappear. Sinubukan naman ng nanghihinang si Shiki na tumakbo papunta kay Samidare at sumigaw pa siya ng wait. Pero nag-dissolve na ang katawan ni Samidare into black mist at paunti-unti na siyang nag-disappear. Pilit pa rin siyang hinabol ni Shiki, at binigyan pa niya ito ng isang huling pagtitig bago siya tuluyang pumanaw. Wala nang naabutan si Shiki kaya napamura na lang siya. Tapos, pinuntahan na lang niya ang tatay niya na umuubo na ng dugo. Sinubukan pa tumawag ni Shiki ng ambulansya, pero pinigilan siya ng tatay niya. Sinabi sa kanya ng tatay niya na mag-usap na lang sila ng maayos ngayon, lalo na't ito na ang pinakahuling pag-uusap nila. Nagawa pa ring ngumiti ni Tsuyoshi amidst the pain, para lang sa anak niya. Nagsorry siya sa anak niya dahil sa mga sikretong tinagaw niya. Alam niyang nakakalito lahat ng ito para kay Shiki. Sinabi naman ni Shiki na wag na niyang alalahanin yun. Tapos, pinaliwanag ni Tsuyoshi na hindi talaga niya kayang ipaalam kay Shiki na isa siyang Oni dahil malalaman niyang maraming gustong pumatay sa kanya. Hindi yon isang bagay na madaling sabihin sa isang anak. Tapos, nag-reach out ng kamay si Tsuyoshi sa kanyang anak habang sinasabi na hindi na niya siya makakasama pa, kaya dapat siyang maging malakas. Hinigpitan ni Tsuyoshi ang grip ng kanyang kamay para ipakita na seryoso siya at nagpapakatatag habang sinasabi niya sa anak niya na dapat siyang maging malakas para hindi siya kailanman magpapatalo sa kahit sinong Momotaro o Oni. Kailangan niyang maging strong enough para magkaroon ng masayang buhay. Tapos, hiniling ni Tsuyoshi na mangako sa kanya ang anak niya bilang isang man. Pinlit naman ni Shiki na patayuin ang kanyang tatay at tinulungan niya itong makatayo habang sinisigaw na shut up. Ayaw ni Shiki makarinig ng words of goodbye mula sa tatay niya at ayaw niya siyang mag-give up at mag-wrap up ng mga bagay. Nangako naman si Shiki sa tatay niya na hindi siya kailanman susuko.
At ngayon, kailangan nilang dalawa na pag-usapan ang kanilang future. Tinanong niya ang kanyang old man kung naiintindihan ba niya ang sinasabi niya. Dahil dito ay naalala ni Tsuyoshi ang anak niya nung siyang sanggol pa lamang at nagpapakarga sa kanya. Natuwa naman si Tsuyoshi sa alaalang ito at mukhang handa na siya ngayon na mamatay ng masaya. At bilang last words, sinabi niya sa anak niya na magiging maganda sana kung kaya ng lahat ng Momotaro at Oni na makapaglakad ng magkasama tulad ng ginagawa nila ngayon. Tapos, bigla na lang nag-collapse sa sahig si Tsuyoshi at nagulat dito si Shiki na hindi makapaniwala. Sinubukan pa niyang gisingin ang tatay niya, pero kitang-kita naman na binawian na siya ng buhay. Hindi ito matanggap ni Shiki na in denial parent kahit na nakikita niyang naubusan na ng dugo ang tatay niya dahil sa mga natamong mga sugat. Sinigaw niya na hindi pa siya nakakapag-apologize sa sinabi niya kaninang masaya siya na hindi sila related. Alam niyang gusto niyang marinig yun mula sa kanya kaya dapat ay gumising na siya. Tapos, gusto na rin niyang pag-alitan siyang muli ng kanyang tatay. Pero dahil wala na talaga siyang response ay tumulo na ang mga luha ni Shiki at nagsimula na siyang maghagulgol ng matindi. Nakakaawang makita si Shiki nang umiiyak at nangangarap pa rin na sagutin siya ng tatay niya. Pero di nagtagal ay napayuko na lang rin siya nang tinanggap na niya na wala na ang tatay niya. Tapos, bigla na lang may lalaking nag-appear sa likuran niya at sinabi nito na nakakadraw ng atensyon ng lugar na ito. Pero pagtingin ni Shiki sa likuran niya ay wala naman siyang nakita. Dahil mabilis na nakalipat sa harapan niya ang lalaki na sobrang bilis kumilos. Nagawa rin itong tirahin ng tranquilizer si Shiki sa likod ng leeg. Instant ang effect nito at agad na nawala ng malay si Shiki. Nakahilata na rin siya ngayon at the mercy ng lalaking naka-rollerblades. May nilabas na lang biglang clipboard ang lalaki at kasalukuyan pala niyang time test ang kakayahan at ni Shiki. Nakatanggap agad si Shiki ng deduction sa entrance exam niya dahil madali lang siyang nalikuran ng lalaki. Tapos, na-lockdown ng lalaki si Shiki, both literally and figuratively. Para sa kanya, pointless lang na idaan pa siya sa isang exam. Habang wala pa ring malay si Shiki at natutulog parent, nakita na naman niya muli ang pagkakapatay sa kanyang tatay sa isang panaginip, kung saan nakatanggap siya ng 2 fatal na hiwa sa tig-isang balikat. Ito ang nag-udyok kay Shiki na mag-undergo ng Oni transformation kung saan natakpan ng kanyang dugo ang buong katawan niya. Nung makita niya ang sarili niya na nagmukhang isang halimaw ay sobra niyang ikinagulat at ikinatakot ito. Tapos, bigla na lang siyang nagising, at nagtaka siya dahil mayroon na naman siyang bondage sa bibig. At pagtingin niya sa paligid, napansin niya na nakatali pala ang buong katawan niya pati mga paa at kamay sa isang upuan na nakapwesto sa gitna ng isang malaking empty room. Nagtataka si Shiki kung paano siya napunta dito sa lugar na ito. Tapos, maririnig na lang natin ang roller skates guy na nagsi-single handstand push-up at nagbibilang sa ika-1299 na beses, habang pinapaliwanag niya kay Shiki na hindi niya siya pinwersang gisingin dahil alam niyang hindi agad maiintindihan ni Shiki ang pag-explain niya. At ayaw niyang magpaliwanag ng 2 beses. At iyon ay dahil ayaw talaga niya ng mga inefficient na mga bagay. Nang matapos na niya ang ika-1300 na push-up niya, tumayo na siya at nagpakita naman si Shiki ng confusion at konting kaba na may halong inis. Nagpakilala na ang roller skates guy bilang si Mudano, at sinabi niya na tulad ni Shiki ay isa rin siyang Oni. Makikita rin na totoo ang sinasabi niya dahil mayroon rin siyang 2 sungay na tulad rin ng makikita kay Shiki. Na-startle si Shiki nang matutunan ito. Inunahan na ni Modano na sabihin kay Shiki na hindi niya sasabihin sa kanya kung nasaan sila ngayon at kung saan nila tinago ang corpse ni Tsuyoshi, bago pa makapagtanong si Shiki. Sinabi na lang ni Modano na dinala niya dito si Shiki para sa isang exam at isang gathering. Sunod nito, biglang mabilis na nag-skate away si Modano at agad ding bumalik na may dalang whiteboard on wheels. Tapos, pinaliwanag niya kay Shiki na mas efficient ang gumagamit ng rollerblades dahil mas mabilis kang nakakagalaw. Hindi dapat si Shiki nagtatanong sa kanya ng mga pointless questions, ika ni Modano. Nagalit naman si Shiki dahil hindi naman siya nagtatanong. Sinimulan na ni Modano ang pag-illustrate sa board para maituro kay Shiki ang tungkol sa kagustuhan ng Momotaro Corporation na ma-exterminate ang lahat ng Oni. Pero ang bagong kaalaman para sa atin at kay Shiki,
ay mayroon na rin palang funded at binuo na Oni Corporation para labanan ang Momotaro. At kasalukuyan silang naggagather ng useful individuals para sa war effort. Ayon kay Mudano, simple lang ang goal nila sa ngayon, ang makahanap ng newly awakened Oni, tulad ni Shiki, para mailagay sila sa ilalim ng kanilang exam at malaman kung sila ba ay suitable individuals. Pagkatapos mag-explain, muling humarurot si Mudano dala ang whiteboard para ibalik ito sa pinagkuhaan niya. At pagbalik niya kay Shiki, tinanggal na niya ang belt na nakatali sa kanyang bibig at sinabing handa na siyang pakinggan ang mga katanungan niya. Naglabas lang ng galit si Shiki kay Mudano at nagdemand na pakawalan siya. Tinanong rin niya kung nasaan na ang kanyang tatay, at kapag may ginawa sila sa kanya ay papatayin niya si Mudano. Na-disappoint naman si Mudano sa kanya at binigyan siya ng -1 point. Pinaalala niya kay Shiki na kakasabi lang niya kanina na tinatago nila ang tatay niya sa isang ligtas na lugar, at hindi niya gagamitin ang salitang ligtas kapag may plano silang i-damage ang katawan ng kanyang tatay. Kaya tinanong niya si Shiki kung mayroon ba siyang utak, dahil sinayang niya ang 35 segundo ng buhay niya dahil sa tanong na yon. Sinigawan lang ni Shiki si Mudano at sinabing wala siyang pakialam at wala siyang tiwala sa kanya. Sinabi naman ni Mudano na hindi naman nila pinag-uusapan ang tatay niya, at ginagawa lang niyang mahirap ang kanilang pag-uusap. Kaya kapag wala nang iba pang tanong si Shiki ay nais na ni Mudano na ituloy ang kanilang examination. Bigla naman nagdemand si Shiki na i-antay siya ni Mudano. At dahil dito, nabigyan na naman siya ng -2 points. Ayon kay Mudano, sadyang naka-restrain si Shiki dahil nagra-rampage siya. Sinabi naman ni Shiki na tumigil na si Mudano sa pagsasalita tungkol sa points. Tinanong naman siya ni Mudano kung mayroon ba siyang amnesia, dahil parang nakalimutan niya agad na isa itong exam. Galit na sinubukan ni Shiki na makawala sa kanyang restraints, habang iniisip kung ano ba ang problema sa kanya ni Mudano. Pero sinabihan rin niya ang sarili niya na ito dapat ang oras para siya ay mag-calm down at mag-relax. Kaya, huminga muna siya ng malalim. Tapos, malumanay at kalmado niyang kinausap si Mudano. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa exam at wala siyang oras para dito. Nakiusap siya respectfully kung pwede bang pakawalan na lang siya ni Mudano. Tapos, nagbigay ng pilit ng ngiti si Shiki habang kitang-kita ang galit niya mula sa naglalabasan ng mga ugat sa ulo, sa leeg, at sa dibdib. Gusto lang naman daw niyang i-avenge ang kanyang tatay kaya kung pwede lang wag na lang siyang pigilan ni Mudano. Natawag pa nga niya ng palihim si Mudano na isang fucker dahil sa galit. Hindi naman natuwa si Mudano dito, at sinabi pa niya na wag siyang titingnan ni Shiki nang may ganang disgusting na mukha. Violently na napawat naman si Shiki. At ang pagkakaintindi ni Mudano dito ay gusto na lang mamatay ni Shiki. Kaya, pumunta muna sa sulok ng kwarto si Mudano kung nasaan ang whiteboard. Sinabit niya dito ang hawak niyang payong, at nag-antay na siya ng kanyang necktie. Sabi niya, mayroon siyang alam na isang magandang method na ina-apply niya sa mga suicidal types. Inamin niya na medyo matagal na rin niyang pinaniniwalaan na inefficient talaga ang regular exams na matagal na nilang kino-conduct. Tapos, nilapit ni Mudano kay Shiki ang necktie niya at sinabi niya sa kanya na malamang ay hindi magiging maganda ang itsura ng necktie na ito kapag suot ni Shiki. Litong-lito naman si Shiki na gusto sanang magtanong kung ano ba ang pinagsasabi ni Mudano. Pero bago pa siya makapagtanong ay bigla na lang napunta malapit sa kanyang leeg ang necktie ni Mudano at mukhang ipangsasakal niya ito kay Shiki. At yun na nga ang nangyari. Habang sinasakal ni Mudano si Shiki, sinagot niya ang nais niya sanang tanungin at sinabing gusto lang naman niyang ma-ascertain kung magiging useful ba talaga si Shiki o hindi. Sa lakas ng pagsakal ni Mudano ay naglabasan na ang mga ugat ni Shiki sa mukha. Buhat-buhat ni Mudano ang buong bigat ni Shiki at ng upuan, pasan sa likod niya, habang hinihigpitan niya ang paghila sa necktie na naka-leverage sa leeg ni Shiki. Matapos ng ilang segundo ay namutla na ang mukha ni Shiki at namuti ang mga mata. Tapos, sinabi ni Mudano na ang true nature ng mga living things ay nagpapakita sa tuwing sila ay nakaka-experience ng near-death. Sunod nito ay pinayuhan niya si Shiki na gamitin ang maliit niyang utak para makaisip kung paano niya malulunasan ang current situation niya. Dahil kung hindi, siguradong ikamamatay na niya ito. Makikita naman sa mukha ni Shiki ang tindi ng kanyang stress, at alam niya sa sarili niya na kasalukuyan na siyang pinapatay ni Mudano.
Kahit anong galaw niya sa legs niya ay hindi pa rin siya mabitawan ni Mudano. At habang sinisigaw ni Shiki sa loob ng isipan niya na ayaw niyang mamatay sa paraan na ito, nagsimula na siyang umiyak ng dugo. At sa moment na tumingala na ang pupils ng mga mata niya dahil malapit na talaga siyang mabawian ng buhay, bigla na lang siyang nabuhayan ng loob at nakaramdam ng intensity habang dinedeklara sa sarili na hindi siya mamamatay ngayon ng ganito dito. Sunod nito, bigla na lang tumigil sa paggalaw si Shiki at naramdaman yon ni Mudano. Sinabi tuloy niya na tulad ng inisip niya, isa lamang moron si Shiki. Pero habang sinasabi yon ni Mudano, bigla na lang nagkaroon ng maraming dugo na nagsitulo mula sa mga kamay ni Shiki papunta sa sahig. Tapos, bigla na lang nagkaroon ng blood explosion sa likuran ni Mudano at nawasak nito ang upuan kung saan nakatali si Shiki. Muli nating makikita na nakapag-undergo ng Oni transformation si Shiki for the second time. Nonchalant pa rin ang ekspresyon ni Mudano habang nagko-comment tungkol sa biglaang pag-berserk ni Shiki. Tapos, tinutukan ni Shiki si Mudano ng isang heavy machine gun direkta sa mukha, para polanan siya ng maraming bala. Maraming dinulot na usok ang malakas na atake na yon, pero hindi naman tinamaan ni Shiki si Mudano ng kahit isang beses. Binigyan lang tuloy siya ni Mudano ng minus 100 points sa exam scores. Tapos, makikita na lang natin na tila may ulan ng dugo na nakapalibot kay Mudano, habang nag-express siya ng disappointment dahil mukhang hindi rin alam ni Shiki kung paano gumamit ng Oni blood ng tama. Kaya naisipan ni Mudano na ipakita na lang niya first hand kay Shiki kung paano gumamit nito. Ngayon, makikita natin na ang pagtulo ng dugo na nakapalibot kay Mudano ay nanggagaling pala sa payong niya na nagmula mismo sa kanyang Oni blood. Sinabi ni Mudano na ito ang tamang paraan ng paggamit ng Oni blood. Although, alam naman niya na walang kahit isang bagay na maaalala si Shiki tungkol dito dahil nga nag-berserk na siya't lahat. Sumugod na si Shiki kay Mudano pero tinayuan lang siya nito ng kalmado. Ayon kay Mudano, maaaring magawa pa ni Shiki na makaland ng isang hit sa isang unsuspecting person who has their guard down. Tapos, nag-bounce na si Shiki at nanatili paring unfazed na nakatayo si Mudano. Mukhang ganito na lang talaga kasobrang predictable ng isang Oni na going berserk. Pero bukod pa doon, ibang level lang talaga ang lakas, bilis, expertise, at prowess na taglay si Mudano sa pag-control ng Oni blood niya. Kaya ganito na lang kat-indi ang biglang naging aftermath ng duel na yun kung matatawag man na isang duel ang one-sided confrontation na yun. Isang literal na bloody mess. Nagkalat ang maraming spills ng dugo sa buong kwarto, at napakarami ring cracks sa ceiling, walls, pati lapag. Makikita na lang rin nating nakalandusay na sa lapag si Shiki at inuupuan lang siya ni Mudano sa likuran niya. Ayon kay Mudano, hindi siya kailanman nagiging negligent. Wasak ang katawan at ego ni Shiki, hindi rin siya makatayo, pero ang mas malala pa dito ay wala siyang naaalala sa nangyari ngayon lang. Nagtaka na lang siya kung bakit mayroon na naman siyang demonic bloody hands pagkatapos niyang magising ng walang recollection. Tumayo na si Mudano at pinakawalan na si Shiki dahil nag-snap out naman na siya mula sa kanyang pagiging berserk. Sinabi rin niyang alam niyang walang naaalala si Shiki sa nangyari ngayon lang, kaya pinaliwanag ni Mudano na ganito talaga kalakas ang Oni blood. At sa sobrang lakas nito ay mahirap talagang makontrol ito by nature. Pero wala pa rin namang maintindihan si Shiki sa mga pinagsasabi ni Mudano sa kanya hanggang ngayon. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng blood o berserk. At kahit siya ay nakakakita rin ng weird na dugo na lumalabas mula kay Mudano. Na-disappoint lang ulit si Mudano sa kanya at sinabing ang terrifying talaga kapag nakakakita siya ng mga ignoranteng may taglay na weapons. Pinaliwanag niya kay Shiki ang obvious, hindi nag-going berserk si Mudano, at nagagawa niyang eye control ang Oni blood niya properly. At ang totoo, hindi naman na talaga kailangan pang i-explain ni Mudano yun kay Shiki, dahil bagsak na siya sa exam. Nanatili pa ring nakalandusay sa lapag si Shiki habang nagmumukmak, dahil wala pa rin siyang naiintindihan sa mga nangyayari. Pero ayan sa kanya, at least ay meron pa rin naman siyang isang bagay na sigurado siyang alam niya. At iyon ay si Mudano ay isang abnormally strong guy. Tila isang tunay na halimaw si Mudano sa point of view ni Shiki. Tapos, bigla siyang naging napaka-emotional at inugatan pa nga siya sa gilid ng mukha. Pero pinilit rin niya ang sarili niyang kumalma.
Ginawa niya ito dahil mayroon siyang gustong sabihin kay Mudano. Napatingin naman si Mudano sa kanya nang may curious na mukha nung sinabi sa kanya ni Shiki na masyado niya siyang ginagalit. Pero dahil tunay na malakas siya, balak ni Shiki na lunukin ang kanyang pride dito mismo. Pinilit na ni Shiki bumangon para magawa niyang makabow down ng maayos sa harapan ni Mudano as a sign of respect. Hiniling ni Shiki kay Mudano habang nakabow down ng gusto na gusto niyang magtrabaho sa ilalim niya. At nang may pilit na mukha, pinaliwanag ni Shiki na ito ay dahil gusto niyang maging malakas, para ma-avenge niya ang kanyang old man. Hindi man lang nag-contemplate si Mudano ng kahit saglit, at agad lang niyang binara si Shiki sa pagsabi ng no way. Pinaliwanag ni Mudano mabuti kay Shiki, na pagdating sa combat, ang hindi paggamit ng cocoat sa ulo ay naglilid diretso sa kamatayan. And what's worse is, talagang nagawa pa lalo ni Shiki na dumiretso sa pag-go berserk. Sobrang baba na talaga ng tingin ni Mudano kay Shiki dahil hindi na nga niya kayang gamitin ang Oni blood niya, hindi pa niya kayang gamitin ang utak niya sa ulo. Ayon kay Mudano, sigurado siyang binadget naman niya ear liar kay Shiki na hindi nila kailangan ng useless people. All this time ay committed lang si Shiki sa kanyang pag-bow down ng prostrate sa lapag sa harap ni Mudano, kaya labis na lang ang galit niya at anoyan sa mga pinagsasabi sa kanya ni Mudano na puro lang pangi-insulto. Tapos, sinabi na lang ni Mudano na tatapusin na niya ito ng mabilisan. Ang sino mang nag-go berserk ay hindi pwedeng maiwanan ng uncheck. Naglabas na si Mudano ng singsing na sinuot niya sa kanyang forefinger, at ang singsing na ito ay may maliit na matalim na needle na nakasabit. Gamit ito, sinugatan niya ang kanyang thumb para magdugo ito. Takang-taka naman si Shiki na pinapanood si Mudano na ginawa iyon. At gamit ang dugo mula sa kanyang thumb, pinakita niya kay Shiki na nakalikha siya ng isang payong mula dito. Maganda ang form at control ni Mudano. Puro confusion lang at pagtatanong sa sarili ang umiikot sa isipan ni Shiki tungkol sa nakita niya. Hindi talaga niya maintindihan kung paano yun nagagawa ni Mudano. Pero, bila na lang siyang may na-realize. At kung ano man ang idea na yun, binuus nito ang kanyang confidence at sinabi niya sa sarili niya na gagawin niya ang alam niyang kaya niyang gawin. Nag-clench siya ng fist sa lapag, at diniklara niya sa sarili niya na hindi siya mamamatay ngayon dito at mag-all out siya. Kaya sumugod na siya gamit ang kanyang max speed papunta kay Mudano habang kinakaladkad ang kanang kamay niya sa lapag para masugatan ito at makapaglabas siya ng dugo. Sinigaw niya na kapag mamamatay siya ngayon dito ay mag-a-apologize na lang siya sa kanyang tatay. May mga nag-spurt out na Oni blood mula sa nakikiskes na balat ng kamay ni Shiki, at nang mapansin yun ni Mudano, napatanong siya sa kanyang sarili kung isa bang desperate attack itong ginagawa ni Shiki ngayon. Pero nabasa rin agad ni Mudano gamit ang kanyang intuition na hindi yun ang kaso. Kaya, hinanda na niya ang kanyang Oni blood umbrella, at gamit ito ay in-expand niya ang pag-control ng kanyang Oni blood at nagpalabas siya dito ng sobrang daming matatalim na spikes. Sinabi ni Mudano sa sarili niya na negligence is the enemy. Brace yourself. At habang sumusugod si Shiki, isang salita lang ang paulit-ulit na binibigkas niya sa sarili niya, come out. Hinanda ni Mudano ang kanyang sarili sa pagtanggap sa anumang balak gawin ni Shiki. At sa loob ng pag-process ng utak ni Mudano, mayroon siyang ina-anticipate na 4 na options na pwedeng gawin ni Shiki paglapit nito sa kanya. Una, pwedeng blidly lang siya na sumugod. Pangalawa, pwede siyang mag-slide down para i-sweep ang kanyang paa. Pangatlo, pwede rin siyang tumalon at umatake mula sa itaas. At pang-apat, pwede naman siyang maghagis lang ng feint at tumakbo palayo. At sa moment na makita ni Mudano na tumalon na si Shiki, alam na niya agad na sa itaas manggagaling ang atake nito. Pero ang hindi niya inaasahan, sadyang tinapakan ni Shiki ang spikes na ginawa niya. Hindi maintindihan ni Mudano kung bakit yun ang move ni Shiki. Tapos, bigla na lang naglabas ng isang giant barrel ng Desert Eagle si Shiki gamit ang dugo mula sa kanyang paa na inattach niya sa kanyang kanang braso. Kitang-kita naman sa reaksyon ng mukha ni Mudano ang matinding disbelief niya sa nagawang pag-control ni Shiki sa kanyang Oni blood. Hanggang ngayon, paulit-ulit pera na binabanggit ni Shiki sa sarili niya ang mga salitang come out. Painpuwersa lang niya ang lahat gamit ang lakas ng buong katawan niya para makabuo ng isang malaking baril na kayang magpaputok.
At gamit ang kanyang sheer will, nakapag-charge ng isang malakas na atake ang Desert Eagle niya sa bandang dulo ng barrel malapit sa muzzle. Gamit ang stored energy na ito, nakapagpaputok ng isang malakas na focus shot si Shiki direkta pababa mula sa ere. Tumama ang shot na ito sa blood spikes ni Mudano. Nagulat si Mudano na nagawang makontrol ni Shiki ang Oni Blood, na gumawa ng malaking baril gamit ang sariling Oni Blood niya. Para naman kay Shiki, lumabas lang daw ang baril at binaril niya yun. Sobrang inopa rin si Mudano sa nakita niyang nangyari sa harapan niya, pero hindi niya yun hinayaan na i-face siya, dahil gamit ang isang daliri, nabasag niya ang binaril ni Shiki sa kanya. Dahil dun, napagtanto ni Mudano na fluke lang pala ang pag-control ni Shiki sa dugo, at in fact pa nga, nagiging berserk na muli si Shiki, na halatang nahihirapan sa transformation ng pagiging berserk. Napapasigaw na siya sa sakit ng transformation niya, at ayon kay Mudano, that's as far as Shiki goes daw, at useless siya, kaya ni-release na niya ang blood aerosol na gamit niya. Tapos, ginamit na niya ang reincarnation after the rain, kung saan naglabas siya NNG maging archers gamit ang dugo niya, at lahat ng mga yun ay tinututukan si Shiki. Sa oras na yun, na-relieve na ang newly awakened Oni, at mukhang ikinagulat yun makita ni Mudano. Sinabi ni Shiki na hindi siya nawawala ng control, at tinawag niya pang bastard si Mudano, na halos hindi makapaniwala kung napilit ba ni Shiki ang sarili niya na bumalik mula sa berserk state. Habang naiisip niya yun, tinatanggal na ni Shiki ang berserk blood mula sa sarili niya, at natatawa niyang tinanong si Mudano kung kamusta ang ginawa niya, habang napapadapa siya sa harap niya. Muli niyang inulit na nagawa niyang makontrol ang dugo niya, kaya bakit naman yun blinok ni Mudano, na gusto niyang hayaan siya ma-attack siya. Meanwhile naman, iniisip ni Mudano kung na-control at na-manipulate ba ni Shiki ang sarili niyang dugo, at may doubts pa rin siya na fluke lang yon. Pero hindi lang na-manipulat ni Shiki ang dugo niya, dahil na-resist niya pa rin ang pagiging berserk kaya hindi yun fluke. Dahil dun, tinanong niya si Shiki kung paano niya yun ginawa, pero sagot niya na i-hire muna niya siya at sasabihin niya. Ika ni Mudano na pag-iisipan niya yun, at ayaw maniwala ni Shiki, pero pumayag na din siya na magsabi kung paano yun gawin. Pinaliwanag niya na hindi niya talaga gets ang Oni Blood, pero sinabi naman daw ni Mudano na kaya yun ma-manipulate, kaya naisip niya kung paano, at nakita niya na hiniwan ni Mudano ang sarili niya at gumawa ng payong gamit ang dugo. Tapos, nagkaroon na siya ng ideya matapos makita yun. Dahil parehas naman silang Oni, kaya niya din siguro gawin ang ginawa ni Mudano kung gagayahin niya siya. Nagtataka naman si Mudano na kinopya lang siya ni Shiki, na dinagdag pa na hindi niya alam kung paano i-manipulate ang Oni Blood, kaya pinilit niya na lang ang utak niya na i-will na mag-appear ang isang weapon, at gumana ngayon. Tinanong siya ni Mudano kung anong klaseng moronic idea yun, kaya nag-counter siya ng tanong, na kung naghahanap ba siya ng away. Para kay Mudano, no way daw na ang stupid mindset na yun ang susi para magawa yun ni Shiki, dahil ang mga tulad niya na masyadong emotional ay madalas nag-alek ng reason at mental fortitude para kontrolin ang dugo, at nagsisuffer sila dahil dun. Meanwhile naman, nagtataka si Shiki kung anong tinititigan ni Mudano, na dinagdag na ang ganung mga tao ay ang mga most inept sa pag-control ng dugo. Kumbaga, sa loob ng utak, kapag tumataas ang emosyon, pinapakalma sila ng reason, dahil kapag magpatuloy yun, magiging berserk sila. Tapos, magkakasundo ang ego at reason kung ilang porsyento ng Oni Blood usage ang gagamitin nila, para mapigil ang lumabas ang pagiging berserk, na nababoard na. Ayon kay Mudano, ganun daw yun normally, dahil nandun ang reason para gumawa ng adjustments at pigilan ang pagiging berserk at i-manipulate ang dugo. Pero iba yun para kay Shiki. Sa example ni Mudano, sa loob ng utak ni Shiki kapag tumataas ang emosyon, nagpapanik ang reason kaya nagdedesisyon na lang yun maging berserk, pero nag-take control ang ego, na sinasabihan ng reason na siya ang magdedesisyon kung kailan magiging berserk, kaya kapag nakalabas na si berserk, nilalagay siya sa lugar niya ng ego, at pinipilit siya na bigyan siya ng power niya, kaya nagagawa ni Shiki i-control ang dugo. Ganun daw gumagana ang utak ni Shiki, kaya ibig sabihin nun na, pilit niyang mina-manipulate ang dugo sa pamamagitan ng paghaya sa emotions niya na mag-go rampant ng walang rason, by feeling, at instincts, kaya tinawag niyang some kind of willpower monster na may messed up brain si Shiki. Ang tipo niya daw ay difficult, pero madalas silang meron explosive amount of power,
kaya hindi niya alam kung anong gagawin niya, at sa oras na yun, nagpapaturo si Shiki sa kanya ng more stuff. Gusto pa magpaturo ni Shiki kay Modano para pwede siya maging malakas para mapatay niya ang pumatay sa tatay niya, at i-absorb ang lahat ng yun. Sinabi din niya na magiging useful din siya matapos yun, tulad ng gustong sabihin ni Modano, kaya nakiusap na siya na hayaan niya siya na magtrabaho sa ilalim niya. Gayunpaman, hindi pumayag si Modano, na nagpaulan na ng Oni blood sa buong kwarto, at sinabi niya na ang ginawa ni Shiki ay isang gamble, na binubuwis ang sariling buhay niya. Tapos, tinanong niya ang newly awakened Oni kung anong gagawin niya kung hindi niya na-maintain ang ego niya, at sinabi niya sa kanya na duda siyang may plano siya. Dagdag pa niya na kailangan daw ng madaming countermeasures ni Shiki, dahil ang paggawa ng plano mula sa wala every time na nagiging oray ang things ay inefficient. Tapos, tinusok niya ang umbrella niya sa tabi ni Shiki, at sinabi sa kanya na hindi siya willing na i-hire siya in the least, kaya too bad daw. Nanggigil si Shiki dahil dun, at nag-i-scramble siya para malaman kung anong gagawin niya. Gayunpaman, sa gulat niya, sinabi ni Modano na magiging study auntie niya siya, at by the skin of his teeth lang, pero tingin niya na nakapasa naman si Shiki. Tila hindi ma-process ni Shiki kung anong narinig niya, at dagdag pa ni Modano na hindi niya sasabihin sa kanya kung ano ang resulta ng exam na yun, pero naisip niya na tuson lang para i-claim na useless siya, at dedepende siya sa kung paano turuan siya. Hindi parent mag-grasp ni Shiki na magiging study auntie siya, habang kinuha naman ni Modano ang sirang whiteboard, at sinabi na magpapaliwanag siya sa efficient na manner. Ayon naman kay Shiki, gusto lang ni Modano mag-skate around dahil useless na ang whiteboard na yun. Ayon naman kay Modano, sa ngayon daw, nasa isang isla sila na separated mula sa mainland, na tinatawag na Demon Gate Island, o Onigashima, at sa gitna ng eskwelahan na yun ay eskwelahan para sa Oni, ang Rakshasa Academy. Ang eskwelahan na yun ay hindi tulad ng normal, dahil nag-focus yun sa training para labanan ang Momotaro Corporation, o sa ibang salita, isang military academy para sa anti-Momotaro Corporation purposes. Nagulat at tila hindi makapaniwala si Shiki na nasa isang isla sila, nung bigla siyang tinusok sa mukha ni Modano habang sinasabi na hindi yun nagmamatter. Sinabi niya na ang Rakshasa Academy ay magtuturo kay Shiki paano magpanipulate ng Oni blood, combat tactics, at syempre, regular courses din, at ang history ng Oni at ng mga Momotaros. Dagdag pa niya na siya ang guro, at maninirahan si Shiki sa dorm, mag-e-ensayo, at lalabanan ang Momotaro Corporation. Ika naman ni Shiki na binibigyan siya noon ng information overload, at sagot ni Modano na yun ay dahil ang brain capacity niya ay kasing dami lang ng soccer cup. Dahil dun, sinabi ni Shiki na hindi siya kailangan i-diss ni Modano every little time, pero more importantly, mas lalakas pa siya, na strong enough para labanan ang bastard na pumatay sa tatay niya. Sinabi naman ni Modano na nakadepende na yun sa kanya, dahil kung hindi siya lumakas, papatalsikin siya. Sagot naman ni Shiki na kung gaanon daw, game na game siya, at papasok siya ng eskwelahan or wherever it takes, para sa sake ng pag-avenge sa tatay niya. Sa sumunod na eksena nagulat si Shiki na merong tumutubo sa ulit niya, at habang gumagawa ng single-hand handstand push-up na nakabalanse sa pain, sinabi ni Modano na patunay yun na nag-awaken na ang Oni blood niya. Sa pamamagitan ng pag-iensayo, matatagaw niya daw yun at will. Para naman kay Shiki, healed na daw siya, at lame tignan ng horns niya. Pero sinabihan siya ni Modano na bilisan na at magbihis. Ika naman ni Shiki na sobrang cool daw ng uniform, habang bumaba na si Modano mula sa pagkaka-handstand, at dagdag pa ni Shiki na hindi niya inaasahan na babalik pa siya sa pag-aaral. Sinabi naman ni Modano na mas marami pang passing applicants bukod kay Shiki, at siya ang pinaka-worst sa kanila. Kung papatunayan daw ni Shiki na useless siya at any point, ma-expel siya. At sagot naman ni Shiki na madali lang yun. Tapos, tinanong niya kung nasaan ang tatay niya, at sagot ni Modano na ang bangkay ng tatay niya ay nasa mortuary. Hindi man daw niya alam ang beliefs ni Shiki, pero iiwan sa kanya ang funeral. Mukhang malungkot pa rin si Shiki sa pagkamatay ng tatay niya, at sinabihan siya ni Modano na ang pagdrag ng regrets around ay waste of time, kaya sinabi ni Shiki sa kanya na nakakaasar talaga siya. Ayon naman kay Modano, maging strong enough daw siya para hindi mag-regret muli,
at huwag siya aging inefficient idiot na hinahayaan masayang ang previous experiences. Ikinagulat yun marinig ni Shiki, na pabirong tinawag na nice guy si Mudano, na nag-i-ice skate na palayo habang sinasabi na wag na daw magsayang ng oras, at merong 15 segundo si Shiki para pumunta sa classroom, pero katwiran ng newly awakened Oni na hindi yun patas dahil hindi niya yun kayang gawin. Sagot naman ni Mudano na kung ganoon, expelled na siya. Dahil dun tinanong siya ni Shiki kung demonyo ba siya, pero sarcastic niya yun sinagot na Oni siya, kaya mas nagalit lang si Shiki. Kahit na ganoon ang nangyari, nakapunta na silang dalawa sa classroom, kung saan nag-open-close ng leg si Mudano habang sinasabi kay Shiki na yun ang magiging classroom niya, kaya nabanggit niya na hindi talaga nag-i-slow down ang guro niya. Dagdag pa ni Shiki na kumukulo ang dugo niya sa paaralan na yun, at sa oras na yun, merong tumawag kay Mudano. Ang principal yun na tinanong niya kung anong meron, na sinabing nabalitaan niya na meron siyang pinasa ng tao. Habang nangyayari yun, nag-iisip si Shiki kung paano siya papasok ng classroom, at ang pinagpipiliin niya ay sip A ng pinto para mag-assert ng dominance, o kaya isang more dignified entrance. Nakakita siya ng guro niya, na tila naiinis sa kanya, kaya sinipa siya ng guro niya, habang sinasabi na pumasok na lang siya. Tapos, tinanong ni Naito Mudano ang principal kung ano naman meron tungkol sa pagpasa niya sa isang tao, at ika naman ang principal na tao na ang lumipas, at wala pang pinapasa si Mudano dati, kaya natanong niya kung anong nangyari, pero ang sagot niya ay ganun na lang ang nangyari. Meanwhile naman, naiinis si Shiki kay Mudano na gusto niyang paiyakan, at sa oras na yun, meron siyang napansin, habang naririnig niya na sinasabi ng guro niya sa principal na hindi naman siguro inaasahan ng principal na makakakita siya ng bad cops forever. Ayon kay Mudano, once in a decade, merong bound na maging bountiful harvest, at malalaman natin na ang napansin ni Shiki ay ang mga kaklase niya. 4 sa kanila ay lalaki, kung saan maikli ang horns ng isa, nakatago ang horns ng isa, isang nerdy-looking guy, at isang nakasuot ng scarf na halata ang eye bags. Meron din siyang 2 kaklase na babae, kung saan twirly ang horns ng isa, at mukhang badass naman ang isa. Tapos, bumalik naman tayo sa usapan ni Mudano at ng principal, at ika ng principal na meron siyang high hopes, pero sagot ni Mudano na tusun daw para malaman kung anong mangyayari. Gayunpaman, ayon sa principal, tunog excited ang boses ni Mudano, na sinabihan siya na magpatingin ng tenga. Dagdag pa ni Mudano na nilalabanan nila ang Momotaro Corporation nang nakabuwis ang buhay nila, kaya sa oras na napatunayan ng mga studyante ng useless sila, mae-expel sila. Dahil dun, tinawag siyang Tsunere ng principal, at sinabihan niya siya na siguraduhin lang na hindi mamamatay ang mga studyante habang pinapalakas sila para maging strong enough not to die. Sagot ni Mudano na syempre daw, at sa oras na yun napansin ni Shiki na dumudugo na ang ilong niya. Dahil dun, tinanong niya ang mga kaklase niya kung meron bang may tissue, at inassume niya na merong tissue ang isang kaklase niya dahil nakasuot siya ng mask. Ang pangalan ng taong yun ay si Kogasaki Jin, at sinabihan siya niya na huwag siyang kausapin. Mukhang hindi yun inaasahan marinig ni Shiki, kaya tinawag niyang cocky little bastard si Jin, na nagsailang at hindi na siya pinansin. Tapos, nagtaka si Shiki, at natawa siya dahil walang horns si Jin, na tinanong niya kung baby ba yun na hindi pag nag-a-awaken. Tinanong niya din kung alam ba ni Jin na with training, kayang ma-display at hide ang horns at will. Kaya nilabas na ni Jin ang mga horns niya habang sinasabi na complete moron of a rookie lang ang maglalabas ng horns for no reason. Napahiya siya dahil kinain niya ang mga salita niya, at tinawag naman siya ng ibang kaklase niya si Jin. Ang pangalan ng kaklaseng yun ay Yaoroshi Akari, na tinatanong si Jin kung isa siya sa mga morons na tinutukoy niya. Sagot naman ni Jin na anong rason ba daw meron si Akari para isipin na hindi siya moron, kaya sinabi ni Akari na kung gusto makipaglaban ni Jin, hindi siya tatanggi dun. Inandyukan na sila ng isa pa nilang kaklase na mag-away, samantalang sumasakit naman ang tiyan ng isa, na iniisip na cancer na yun, at tahimik lang naman ang babaeng may twirly horns. Ayon naman sa isang nakasalamin na si Yurusub Juji, hindi dapat dinidisrupt ni na Shiki, Jin, at Akari ang order ng ganon. Kung kailangan daw ni Shiki ng handkerchief, bibigyan niya yun ng pahina mula sa libro niya, pero sinabi ni Shiki na hindi niya yun kailangan.
Sagot naman ni Juji na wag siyang mag-alala dahil para yun sa sake ng order, at nabasa na niya yun ng 78 times, kaya walang masabi si Shiki. Inabot na ni Juji ang pahina kay Shiki, pero tumanggi siya dahil masakit daw gamitin ang ganong klase ng papel. Tapos, umupo siya sa inalis na ang topic mula sa nosebleed niya, at sinabi niya ramdam niya na minamaliit siya ni Jin, kaya naiinis siya. Sagot naman ni Jin na ganun daw ang feeling dahil ganun nga mismo ang ginagawa niya, kaya nagulat si Shiki. Sa oras na yun, dumating na si Mudano na tinawag sila, at sinabi sila na wala sila doon para maglaro, at inupo niya si Shiki sa isang iglap, kaya mukhang shocked siya. Hindi siya makapaniwala kung paano yun nangyari dahil nakaupo lang siya sa mesa, samantalang nagtataka naman si Jin kung kailan nakarating ang guro sa likod niya. Tinanong siya ni Mudano kung bakit ganun ang reaksyon ng mukha niya, at kung meron bang surprising na nangyari lately. Dahil sa pagdating ni Mudano, napatahimik ang lahat ng study auntie, bukod kay Shiki na nagpapalipat ng upuan dahil ayaw niya daw kay Jin. Gayunpaman, sagot sa kanya ng guro niya na hindi yun pwede. At dagdag pa niya na ngayong araw daw, i-guide niya sana sila sa eskwelahan, pero iba na lang gawin nila, at tinanong ni Shiki kung ano yun. Sagot ni Mudano na oni sila, kaya ang gagawin nila ay game of tag, at mukhang nag-lock-in na lahat ng mga kaklase ni Shiki, samantalang siya naan ay nagulat na maglalaro sila ng games. Sa sumunod na eksena, dinala ni Mudano ang mga study auntie niya sa south ng isla, sa may Shinra Forest, na around 12 kilometers ang layo mula sa paaralan. Sinabihan niya sila na bumalik sa paaralan sa loob ng 1 oras nang hindi niya nahuhuli, at mula sa puntong yun, kalaban na niya sila. Ika naman ni Shiki na mukhang normal yun, at ayon naman kay Mudano, may isa pang rule. May pinakita siyang dalang bola sa mga study auntie niya, at sinabi niya na kailangan ng mga yun para makatapos. Binato niya ng napakalayo ang 2 bola na yun, at dagdag pa niya na kung wala silang bola, hindi magiging valid ang clear nila. In summary, sa laro ng tag na yun, kailangan nila makapunta ng paaralan bago mahabol ni Mudano, kung saan 12 kilometers ang layo nila sa paaralan, at kung nahuli sila ng guro, ma-restrain sila, at kung na-restrain sila, talo na sila. Kung wala naman sila bola, hindi sila makakapasa, at ang time limit ay 1 oras. Nagpapanik naman si Shiki dahil tingin niya na hindi niya kayang maalala ang lahat ng rules, habang tinanong naman ni Juji kung lalabanan nila ang isa't isa habang iniiwasan ang guro nila. Sagot ni Mudano na oo daw, at hayaan daw nila siya na sabihin beforehand, na ang hindi makaka-clear sa larong yun ay ma-expel, at sinasabi niya yun habang nag-finger push-up gamit ang isang daliri. Nagulat naman si Shiki na ma-expel ang mga hindi makaka-clear, at ika ni Mudano na at least 3 ang ma-expel. Sagot naman ni Shiki na hindi niya gets kung bakit sila ma-expel so goddamn soon, pero sinabi lang ni Mudano na kunin nila ang mga bola, o kaya papatayin niya si Shiki kapag naintindihan na niya na hindi yun normal na eskwelahan. Dagdag pa niya na ang game of tag na yun ay training for being able to cooperate kasama ang unexpected team. Iko-cultivate nun ang decision-making nila, ang leadership, at ang judgment. Ganoon nila matututunan kung paano lumaban, at pagka-graduate nila, sasali sila ng iba't ibang squads, at lalabanan ng Momotaro Corporation sa frontlines, nang binubuwis ang buhay nila. Ang mga mag-EI stumble ay kailangang mawala, at ika ni Shiki na seryoso nga ang guru nila. Tapos, nag-single hand handstand push-up sa isang daliri si Mudano, at sinabi niya na hindi siya gagamit ng dugo, pero pwede yun gamitin ng mga study auntie, pero kung maging berserk sila, gagamit na rin siya. Tinanong naman ni Jin kung paano kung patayin nila siya, dahil bound to happen daw yun kung imamok ni Mudano ang mga tao, at kini-claim na hindi niya kailangan gumamit ng dugo. Sagot naman ni Mudano na kung gusto nila, subukan nila, at graduate agad sila sa oras na mapatay nila siya, at makakasali pa sila siguro sa isa sa mga pinakamagaling na squads. Ikinagulat yun ni Shiki, dahil ibig sabihin nun na mas mapapalapit siya sa taong pumatay sa tatay niya, pero hindi siya sang-ayon sa pagpatay, at sa oras na yun, merong siyang napansin na ikinagulat niya. Sinabi naman ni Mudano na sigurado siya na nandun silang lahat dahil meron silang sariling goals nila, at kung meron silang gusto ma-achieve, manalo sila. Ang bawat isa daw sa kanila ay tatama sa pader in the future, at merong aakyat ng pader, habang merong mag-quit-quit, pero mukhang ready naman silang lahat,
kaso mukhang naiiba ang isa sa kanila, na tinanong niya kung nag-give up na ba. Muli niyang sinabi na ang eskwelahan na yun ay hindi tulad ng normal, at ang tinutukoy niya ay si Shiki, na sinabihan siya na huwag magbiro. Dagdag pa niya na kung merong lalaban sa kanya ng tunay, sasagutin niya yun ng tunay. Tapos, sinabi ni Shiki na iaanunsyo na niya ang bawat team, at ang unang team ay sina Byubagora Homar, ang babang may twirly horns, si Ichino Shiki, at si Kugasaki Jin. Ang pangalawang team naman ay sina Yaoroshi Akari at Yurusuba Juji, at ang ikatlo ay sina Kiriyama Rakuro at Sasanami Kaina. Nagreklamo naman si Shiki dahil ayaw niyang kakampi si Jin, kaya sinabi ni Mudano na kung ganoon daw, expelled na siya. Tapos, may tumawag sa atensyon ni Shiki, at yun ay si Homare na nagpakilala at sinabing susubukan niya hindi makaabala. Natulala naman si Shiki dahil iniiwasan siya ng mga babae dahil sa pagiging delinquent niya mula kabataan, at taon na ang nakakalipas mula nung nakausap siya ng babae, at ngayon, ang babae pa ang unang kumausap sa kanya. Naisip niya naman na maliit ang katawan ni Homare na pinagpapawisan, na parang maliit na hayop lang, kaya sinabi niya sa kanya na proprotektahan niya siya, kaya nagulat si Homare, na sinabing hindi na kailangan maabala ni Shiki. Dagdag pa niya na isa na siya siguro sa mga babagsak, kaya susubukan na lang niya na hindi makiilam. Dahil doon naisip ni Shiki na sobrang modest ni Homare at para sa kanya, positive yun, at sa oras na yun, binati na ni Homare si Jin, pero hindi siya pinansin ng mask-wearing Oni, kaya nang inig na siya at naluha. Agad siyang nagbow at nag-sorry na kailangan pakinggan ni Jin ang basurang tulad niya na kinakausap siya, kaya babalik na lang daw siya sa Earth. Dahil dun, nagalit si Shiki kay Jin dahil pinaiyak niya si Homare, pero hindi pa rin kumikibo si Jin. Tapos, kinomfort niya si Homare dahil kasiangan ng pag-iyak sa cute niyang mukha. Iba't ibang paraan ng pagtawag na cute ang sinubukan ni Shiki, pero sinabihan siya ni Homare na huwag siyang tawaging cute, pero inulit niya pa rin yun. Sinabi naman ni Shiki na tulungan nila ang isa't isa, at i-clear ang larong yun ng magkasama. Gayunpaman, ayon kay Homare, magiging abala lang siya, kaya wag na mag-bother si Shiki. Tuwang-tuwa si Shiki sa pagiging modest ni Homare, samantalang sinabi naman ni Jin na tubad daw para kay Shiki, dahil matatapos na siya dun. Tigilan daw niya ang masyadong pagsasalita, at tinanong niya siya kung lonely ba siya or something. Nagtaka si Shiki dahil sa tanong na yon, at sinabi ni Jin na mai-expel naman siya kaya umalis na lang siya bago siya masaktan. Sagot naman ni Shiki na manahimik daw si Jin, dahil meron siyang sariling goals niya, at hindi siya susuko. Ika naman ni Jin na tingin niya na pointless naman ang goals ni Shik, na mukhang nagalit na marinig yun. Tapos, sinabi ni Mudano na papasok siya 15 minutes matapos pumasok ng mga studyante niya, at binigyan na niya sila ng hudyat na magsimula. Hindi magkasundo ang unang grupo sa gusto nilang gawin, dahil para kay Shiki, gusto niyang makapasa sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate kay Byubagora, samantalang gusto naman patayin ni Jin ang guru nila at sumali ng malakas na squad, at last but not the least, iniisip lang ni Byubagora na hindi makaabala. Pagkasabi ni Mudano na magsimula na sila, na unang mag-dash away si Jin, at tumalon-talon siya papasok ng forest, habang iniisip kung paano niya i-clear ang larong yun, dahil yun na ang tsansa niya na sumali ng malakas na squad, at kung nagawa niya yun, makikilala na niya ang bastard na tinutukoy niya. Sa oras na yun bigla siyang napatigil sa pagtakbo at pagtalon-talon niya, at hindi siya makapaniwala sa nakikita niya dahil hindi pa nakakalipas ang 15 minuto. Malalaman natin na yun pala ay si Shiki na nakahabol na sa kanya, at mukhang may galit at gigil sa mukha. Sinubukan ni Shiki na ipakilala sa mukha ni Jin ang isang stick, pero madali lang siyang nakaiwas mula doon. Dahil doon, tinanong ni Jin kung ganoon ba ka-lonely si Shiki na naging isang stalker na siya, at sagot naman niya na wala siyang paka sa petty fights, pero lumalabas siya ng landas siya para makapasok ng malalaking away. Na-bring up niya na tinawag na pointless ni Jin ang goal niya, at sinasabihan niya siya na bawiin yun. Natawa naman si Jin, at habang tinatanggal ang face mask niya, sinabi niya na tingin niya na merong onting amount ng balls, kaya okay naman siguro na maglaban sila. Ni-reveal na kaya pala nakamask si Jin ay dahil madaming stitches palibot ng bibig niya, at sinasabi niya na okay lang sa kanya na pisikal na i-get rid si Shiki. Nagulat naman si Shiki sa scars na tinatago ni Jin,
at tinanong niya kung alam ba daw ni Jin na ang pagiging show-off na may scars ay patunay ng pagiging mahina. Sagot naman ni Jin na kung ganoon daw, si Shiki ay nothing but trash na madudurog ng isang wiklang tulad niya. Tapos, nireveal na niya ang kanang braso niya na punong-puno din ng scars at stitches, at binuksan na niya ang isang stitch, na naglabas ng maraming dugo. Nagulat naman si Shiki nang makita yun mag-unfold sa harap niya, at ni-release na ni Jin ang blood aerosol niya, kung saan ang binuo niya mula sa dugo niya ay mga circular sauce na iba't iba ang sizes. Tinanong naman siya ni Shiki kung paano niya yun nagagamit ng sobrang dali, kaya nag-counter naman siya ng tanong na kung bakit hindi yun kaya ni Shiki, na mas nainis lang matapos marinig yun. Ika ni Jin na kung natatakot daw si Shiki, pwede naman siyang tumakas na lang, pero sagot ni Shiki na fuck off daw, dahil kapag tumakas siya, inaamin na niya na pointless ang pagkamatay ng tatay niya. Tinanong naman siya ni Jin kung sumali ba siya sa paaralan na yun para i-avenge ang tatay niya, at sagot niya sa kanya na ano naman daw kung oo. Naintindihan na yun ni Jin, pero sinabi niya na hindi sila magkakaintindihan ni Shiki habang tinititigan siya menacingly. Ayon naman kay Shiki, ayaw naman niya na magkaintindihan sila, at kinagat na niya thumb niya para maglabas ng dugo, at sinabi na kaya niya din gumawa ng weapons gamit ang dugo niya. Gayunpaman, walang nangyari kahit gaano pa kahirap mag-try si Shiki, kaya nagtataka siya kung bakit hindi niya yun magawa. Samantalang naman, tinatawanan lang siya ni Jin, kaya sinabihan niya siya na huwag tumawa at papatayin niya siya. Sagot naman ni Jin na kasayangan ang oras ang ginagawa nila, at pagbabayaran niya si Shiki para sa sinayang niyang oras, at tinutukan na niya siya ng mga sauce sa braso niya. Nagtataka naman si Shiki kung paano nakakagawa ng weapon si Jin mula sa dugo ng kay dali-dali, kaya natanong niya kung meron bang more to it than just wishing really hard. Bukod pa dun, sobrang nakakainis lang daw na kaya yun gawin ni Jin at hindi niya kaya. Tapos, sinabi ni Jin na dapat maging mabuting warm-up si Shiki bago niya patayin si Mudano, kaya naisip ni Shiki na kung ganoon na ang kinaratingan ng sitwasyon, puwersahan siyang magpapaturo kay Jin. Kung magpapalakas daw siya, yun ang magiging unang step, kaya hinigpitan na niya ang hawak sa stick, muling sinubukang ipakilala kay Jin ang stick na yun. Sa clash ni Shiki at Jin, tila tumagos lang sila sa isa't isa, at nagresulta yun sa pagkabali ng stick ni Shiki dahil sa saw blades ni Jin. Sobrang lakas ng impact ng clash nila narinig yun sa buong forest, kaya natanong ni Bubagor kung ano yung tanong na yun. Sa oras na yun, meron siyang nakita na mga ibong lumipad mo sa mga puno, kaya nagulat siya, at bigla siyang nadapa na nagresulta sa pagdugo ng ilong niya. Sinabi niya na hindi yun mabuti at mai-expel daw siya after all, dahil yun lugar para sa basurang tulad niya. Pero nagkaroon siya ng pag-asa, dahil sinabi daw ni Shiki na tutulungan niya siya. Gayunpaman, na-disappoint siya sa sarili niya dahil lagi na lang daw siya dumedepende sa ibang tao, at napagdesisyonan niya na tignan kung ano yung tunog na narinig niya, nang hindi napapansin na nasa likod na niya ang isa sa mga balls na binato ni Mudano. Tapos, bumalik na tayo sa eksena ng laban ng dalawa, at gulat na gulat si Shiki dahil naputol ang stick na hawak niya, kaya napamura na lang siya at tinapon ang stick na yun. Pagkatapos nun, bigla siyang nakatanggap ng surprise punch mula kay Jin, kaya mas nainis lang siya sa kanya. Doon niya napagtanto na sobrang lakas pala ng kalaban niya, na tinago na ang Oni blood sauce, at pinatumba siya. Nagtataka din siya kung bakit nakokontrol ni Jin ang dugo niya, at kung bakit iba ang hugis nun sa kanya at kay Mudano. Meron ba daw ba yun ibig sabihin, kaya natanong niya kung what does it mean ba to control blood, dahil hindi niya yun naiintindihan. Isang first yun para sa kanya, ang unang beses na na-frustrate siya na hindi niya naiintindihan ang isang bagay. Sinabi naman ni Jin na sayang sa oras ng laban nila, kaya pinilit ni Shiki na tumayo, at sinabihan si Jin na tumigil muna. Gayunpaman, inatake parent siya ni Jin na gumamit ng isang saw blade para ibato sa kanya, habang sinasabihan siya na matulog muna. Nagalit si Shiki sa arrogance ni Jin, at sa oras na yun dumating na tumapak sa line of sight ng saw blade ni Jin. Ikinagulat yun ni Shiki, at napansin na din ni Homare ang saw blade na malapit na nang tumama sa kanya. Dahil dun, umaksyon na si Shiki para iligtas si Homare mula sa saw blade, na tumama sa puno sa likod nila, na gumawa rin ng napakalakas na impact tulad ng clash ni Shiki at Jin. Tapos, damilat na si Homare at nagulat siya, dahil nakita niyang nasa taas niya si Shiki, na nagagalit kay Jin.
Wala siyang ibang nagawa kundi sumigaw, pero napatigil siya nung tumulo ang dugo ni Shiki sa kanya. Sinabi niya na nasaktan siya dahil nagasgasan siya ng saw blade ni Jin, samantalang natulala na lang sa kanya si Homare. Habang nangyayari yun, sinisigawan ni Shiki si Jin dahil sobrang lapit na nila matamaan ng saw blade niya, kaya pinag-so sorry niya siya. Nagtataka naman si Jin kung bakit siya mag-so sorry, at sinabi niya na kung ayaw masaktan ni Shiki, pwede naman siyang umalis. Dagdag pa niya na kung magiging piken daw si Shiki kahit na nag-hold back siya, edi mas mabuti nang umalis na siya. Dahil dun mas nanggigigil lang si Shiki, na lumalabas na ang ugat sa mukha, pero kinamusta niya pa rin si Byubagora kung nasaktan ba siya. Pero bago siya matapos, gulat na lang ang pumuno sa ekspresyon ng mukha niya, dahil nakadapa si Homare sa harap niya na paulit-ulit nag-so sorry, dahil nasaktan pa siya dahil sa kanya. Sagot naman ni Shiki na wag daw siyang mag-sorry dahil kasalanan yun ni Jin, pero patuloy pa rin siyang nag-sorry at gusto niya pang mamatay para lang makabawi. Sa oras na yun, tuloy-tuloy ang agos ng dugo mula sa ilong niya, at sinasabi naman ni Shiki na hindi niya kailangang mag-sorry that much, at habang sinasabi yun, napapatingin siya sa taas. Yun ay dahil nag-summon ng higanteng babae si Homare na gawa sa dugo, at sinabihan niya ang dalawa na tumakas na sila, kundi papatayin sila ng higanteng yun, na nag-reveal na hindi pala siya ang may control dun. At ngayon, alam na natin na may sariling consciousness pala ang Blood Giant, kaya labis na lang ang pagmamakaawa at pakikiusap ni Byubagora sa dalawa na tumakbo na sila. Kitang-kita ang takot sa mga mata ni Kugasaki dahil alam niyang mas maraming dugo ang meron sa katawan ng isang oni, kumpara sa regular humans. Pero ang nakikita niya ngayon mula kay Byubagora ay ubod ng sobra sa dami. Hindi niya maintindihan kung paano nagkakasya ang ganun karaming dugo sa loob ng katawan ni Byubagora. Tinaas na ng Blood Giant ang mga kamay niya na held together para maghanda ng isang two-handed smash. Napasabi na lang ng wait si Shiki nang makita niya yun. Pero bago pa siya makapagsalita ay binigyan na sila ng Blood Giant ng isang two-handed smash na malakas ang impact ng pagtama sa lapag. Mula naman sa labas ng gate, may makikita tayong isang butterfly na lumilipad at dumapo sa itaas ng ulo ni Mudano, na kasalukuyang nagfo-focus sa kanyang squatting exercise na kasalukuyang nasa ika-483 na bilang na. Kalmado lang siya at hindi naman siya nagalit sa butterfly. Pag-alis ng butterfly, biglang may dumating na tao sa likuran ng puno sa kabilang side kung saan si Mudano nakatayo, at nagtanong ito sa kanya kung bakit hindi niya tinuloy ang plano niya ngayong araw na magbigay lang ng school tour. At ang nagtanong sa kanya nito ay ang kanilang school principal. May suot itong elaborately decorated robe, at mask tall hat na may circle and star emblem. Sinabi ng principal na dapat ay in-expect na niya na magbibigay agad ng work si Mudano sa mga students niya sa first day pa lang. Pinaliwanag naman ni Mudano sa kanya na sayang lang ang isang buong araw pag puro pag-explain lang ang ginawa niya. Mas valuable na gamitin ang oras nila sa training. Sinabi naman ng principal na napaka-gentle ni Mudano. Sinasabi pa niya ang lahat ng yun para lang sa kapakanan ng mga bata. Ayon sa principal, maraming namamatay na oni sa loob ng isang taon, pero ang karamihan sa mga iyon ay mga bata lamang. At pinapatay sila nang dahil lang mayroon silang oni blood. Marami rin sa mga batang yun ay ina-abduct ng buhay para gamitin bilang research subjects. Hindi man lang nila nalalaman kung bakit ni naiintindihan ang tungkol sa kahit ano. Basta't napapatay na lang sila bigla nang walang explanation. Paano na lang kaya ang nararamdaman nila sa kanilang final moments? Nangangarap na lang ang principal at nagdarasal na sana ay mayroong pinupuntahang heaven ang mga batang iyon sa kanilang afterlife. Sinabi naman ni Mudano na hindi na necessary ang heaven para sa kanila basta't maging malakas sila para hindi na sila mamamatay. Dahil naman sa sinabi niya, mas lalo pang naging sigurado ang principal na napaka-gentle nga ni Mudano. Kaya nakiusap siya na gawin niyang strong ang mga batang tinuturuan niya. Matapos iwanan ng principal si Mudano, nanahimik muna siya ng saglit at napaisip sa sarili. Tapos, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na explosion na nagmula sa gitna ng gubat kung saan niya pinadala ang kanyang mga estudyante. Napaisip siya kung ano kaya ang nangyari sa kanila. Makapal ang usok na dulot ng mga atake ng Blood Giant, at sa kabutihang palad ay nananatili pero namang buhay si Shiki.
Pero napapagod na rin siya kakailag sa mga atake na parati na lang siyang muntikang natatamaan. Hinanap muna niya kung nasaan na kaya ang masked emo na si Kugisaki. Natanong pa siya kung namatay na kaya siya dahil hindi na niya siya makita. Pero pagtingin natin sa isang mausok na parte, bigla na lang lumabas mula dito si Kugisaki. At gamit ang kanyang stitch-filled arm ay naglabas siya ng kanyang Oni Blood para atakihin ang Blood Giant gamit ang kanyang Saw Blades. Tinamaan niya ito sa kanang kamay pero sa laki ng size ng Blood Giant ay halos wala namang epekto ang hiwa na binigay niya dito. Napamura na lang tuloy si Kugisaki. Tinanong ni Shiki si Byubo-gara ng direkta kung kaya ba niyang pigilan ang pagkilos ng Blood Giant niya kahit sa isang segundo lang. Bilang response ay nagsorry lang ng nagsorry si Byubo-gara ng maraming beses dahil wala raw siyang kayang magawang kahit ano. At habang naga-apologize ay bigla na lang siyang nag-collapse sa sahig. Nagsimulang mag-alala si Shiki para sa kanya dahil na-realize niya na napakarami ng dugo ang nalulus ni Byubo-gara sa kanyang katawan, at maaari niyang ikamete ito pag nagpatuloy pa. Kaya tumakbo na agad si Shiki papunta kay Byubo-gara para kunin siya at ilayo mula sa Blood Giant. Pero napatigil na lang sa pagtakbo si Shiki at laking gulat niya nang biglang hinaranggan siya ng Blood Giant at tinagaw niya sa kamay niya ang katawan ni Byubo-gara. Napatanong na lang si Shiki kung pinoprotektahan ba ng Blood Giant si Byubo-gara. Nakita rin ni Kugisaki ang nangyari kaya napatanong naman siya kung mayroon bang will of its own ang blood mismo ni Byubo-gara. Tapos, makikita na lang natin na nagsara ng bibig ang Blood Giant na tila may isusuka. At yun na nga ang ginawa niya. Nagsuka siya violently ng napakaraming dugo habang iniikot-ikot niya around ang kanyang ulo, para magkalat ng maraming dugo. Tinamaan nito si Kugisaki at nahirapan siyang labanan ng malakas na puwersa nito. Habang si Shiki naman, wala nang nagawa at inanad na lang ng pressure. Parang malulunod pa nga siya sa dugo. Pagkatapos mag-settle down ng rivers of blood, makikita natin na parehas nang hindi makagalaw sina Shiki at Kugisaki dahil sa matinding pressure ng blood river na binugbog ang katawan nila. Umiiyak na si Byubo-gara na nagmakaawa sa Blood Giant na tumigil na siya. At tinawag niya siya na sister. Nagulat naman si Shiki nang marinig na sister pala ni Byubo-gara ang Blood Giant. Tapos ay nakiusap muli si Byubo-gara kay na Shiki at Kugisaki na tumakbo na sila. Tumayo naman si Shiki kahit na injured na siya, at tinanggihan niya ang request ni Byubo-gara. Dahil nailan niya na kapag pinagpatuloy lang nila ito ay mamamatay si Byubo-gara dahil sa blood loss. Tapos, sinabi ni Shiki kay Byubo-gara na isang tunay na downer sa pakiramdam ang hayaan ng isang tao na mamatay sa iyong harapan. Bukod dun, kitang-kita ni Shiki na sobrang sakit ng pinagdadaanan ngayon ni Byubo-gara, kaya hindi niya magagawang iwanan lang siya. Makikita naman natin na dumating na sa area si Mudano, at suot Peranaya ang kanyang rollerblades. Nakita niya na ito ang blood erosyon ni Byubo-gara, kaya naging curious siya kung paano ito i-handle ni Shiki at Kugisaki on their own. Ngayon, nag-isip na ng mabuti si Shiki kung paano niya pwedeng ma-resolve ang sitwasyon nila ngayon. Kaharap na niya ulit ang Blood Giant at iniisip niya na kapag kaya rin niyang mamanipulate ang kanyang dugo ay mayroon na sana siyang magagawa agad. Pero ang importante Perrin ay kumilos na siya agad, kaya ginawa na lang niya ang move na nagawa na niya dati sa laban niya kay Mudano, ang pagsugod habang kinikiskis ang kamay sa magaspang na lapag. Ini-stretch na ni Shiki ang kanyang right arm at ini-squeeze ang kamay para magpadugo ng Oni blood na kanyang gagamitin. Pero ang tanong, kaya ba talaga niyang ma-release ng mabuti ang blood niya? At ang sagot sa tanong ay hindi. Nagtataka tuloy si Shiki kung bakit walang lumalabas na baril mula sa sugat niya ngayon, di tulad ng last time na napaganya naman niya ito. Napanood mismo ni Mudano ang nangyari kay Shiki at alam niya na mayroon lang 1% chance na mapaganya ang Oni blood sa pagpuwersa nito. Kaya talagang malabong magawa ulit ni Shiki ang nagawa niya dati. Pero na-impress pero naman si Mudano dahil sa lock na meron si Shiki nung napaganya niya ang power niya by force that one time. Umatake na muli ang Blood Giant, at this time, gamit ang kanyang kanang kamay ay kumayod siya ng lupa at pinatalsik niya ang mga giant bits and pieces of land sa ere. Malaking porsyon ng lupa sa forest ang nahukay niya dahil dito. Napilitan naman si Shiki na mag-concentrate on the defense dahil sa move ng Blood Giant.
Pero imbis na gumalaw, tinanggap na lang niya ang atake at tiniis na lang ang sakit ng mga tama nito sa kanya. Sa isipan niya, minaliit niya ang kanyang sarili dahil hindi lang siya nagpakita ng pagiging mahinang level, dahil sadyang incompetent lang talaga siya. Hinalintulad niya ang kanyang sariling kabobohan sa kabobohan ng pagpunta sa gitna ng isang warfield nang hindi alam kung paano gumagana ang isang baril. Sa buong buhay ni Shiki bilang isang study auntie, sobrang daming beses na siyang na-involve sa mga bakbakan at kailanman ay hindi pa siya nakakadanas ng pagkatalo. Pero ngayong napatay na ang tatay niya at wala siyang magawang kahit ano tungkol dun, sobra-sobra ang nararamdaman niyang frustration. At sa tindi nito ay nagsimula na ngang tumulo ang mga luha niya. Napaiyak na lang si Shiki dahil sa sobrang pathetic at frustrating ng pakiramdam na maging mahina. Sinabihan naman siya ni Kogasaki na kung iiyak lang siya ay gawin na lang niya ito sa ibang lugar. Nagalit naman si Shiki sa pagpansin niya at pag-mention nito, kaya tinanggihan niya ang kanyang pag-iyak at sinabing papatayin niya siya. Ayon kay Kogasaki, wala naman silang matatanggap na merit sa paglaban sa Blood Giant. Pero, alam niya na kapag nag-run away siya mula dito ay iyon ang magiging limit niya. Kaya pinili niya na lumaban, at tinusok na niya ang dalawa niyang thumb sa magkabilaang parte ng kanyang forearm at pinal-open niya ang tahi sa forearms niya para maglabas ng maraming dugo. At gamit yun ay nailabas niya ang kanyang blood aerosol release. Kasabay ng paglabas ng saw blade sa kanang braso, may nailabas naman siyang isang chainsaw sa kaliwang braso. Naging jealous naman si Shiki kay Kogasaki dahil ang dali niyang nakokontrol ang Oni blood niya. Ayon kay Mudano, ang pag-create ng iba't ibang uri ng objects ng magkakasabay ay isang advanced na technique. At dahil dito, ipinapakita ni Kogasaki na ahead na siya sa dexterity at experience. Sunod, makikita na lang natin na sobrang bilis gumalaw at mag-leap forward ni Kogasaki. At paglapit niya sa Blood Giant ay mabilis niyang tinalunan at inilagan ang one-hand smash na bigay nito. Sa mismong forearm ng Blood Giant naglanding si Kogasaki at dinaikit niya dito ang kanyang saw blade. Tapos, binaon niya ito ng malakas sa forearm ng Blood Giant at mula sa baba ay tinakbo niya paakyat ang puwersa nito para magawang mahiwa ang buong braso. Pagtalon ni Kogasaki sa ere, makikita natin na na-immobilize na niya ang buong kanang braso ng Blood Giant na nahihirapan ng kumilos ngayon. Tapos, gamit naman ang kanyang chainsaw ay tinarget na niya ang leeg ng Blood Giant para mapugutan siya. Pero nakapag-react pa on time ang Blood Giant. Panangharang niya sa leeg niya ang kanyang kaliwang kamay para ito na lang ang ma-slice off ng chainsaw ni Kogasaki imbis na ang kanyang ulo. Nagulat naman si Kogasaki dito dahil nagawa pa niyang mablock ang atake niya sa pinakahuling segundo. Si Shiki naman ay napatulala sa nakita niyang nangyari at mayroon siyang na-realize mula sa napansin niya sa ginawa ni Kogasaki. Na-realize niya na sa simula pa lang ay tanging mga bagay na kayang mag-cut lang ang mga nililikha ni Kogasaki. Tapos, tinawag ni Byubogaura na sister ang Blood Giant. Nung gumana ang pagpuwersa ni Shiki sa Oni Blood dati, nakagawa naman siya ng baril. Na-realize niya na maaaring gumagana ang Oni blood kapag ang ililikha ng Oni ay something na related sa kanya. Nung nagawa niya ito nung una, aminado siya na nag-wish lang siya vaguely na may lumabas na weapon. Pero na-realize rin niya na mali ang paraan niya noon. Ngayon, ang dapat niyang subukan gawin ay ang i-picture mabuti sa utak niya ang isang bagay na pinakagusto niya. Kaya, muli siyang naghanda. Habang pababa na si Kogasaki mula sa ere, napansin niya na nagsara na naman ng bibig ang Blood Giant at iniisip niya na uulitin na naman nito ang pagsuka ng maraming dugo, tulad ng ginawa nito kanina. Pero hindi yun ang nangyari, instead, sumigaw lang ito ng napakalakas. Sa sobrang ingay ng sigaw ay dumyugo pa ang mga tenga ni Kogasaki dahil sa lakas ng tunog. At nang makita naman ni Mudano current state ng labanan, naisip niya na mukhang na-reach na ng mga students niya ang kanilang limit. Kaya, hinanda na niya ang kanyang bladed ring para sugatan ang sarili niya at ma-rescue ang mga students niya. Pero hindi pa tapos si Shiki sa pakikipaglaban. Sinubukan niyang muli na makapaglabas ng baril, pero this time ay mas pinipicture na niya ito ng maayos at mas nakakapag-concentrate na siya ngayon. Pinilit niyang huwag mag-isip ng ibang bagay at pinalabas na niya ang dugo niya sa kanyang sinugatan na kanang kamay. Tapos ay nagsimula na siyang makaramdam ng something mula dito at ikinatuwa niya yon.
Siya naman ngayon ang tina-target ng Blood Giant kaya sumigaw at nag-growl ito nang nakaharap sa kanya. Tapos, nakangiti lang na sinabi ni Shiki sa Blood Giant na mag-shut up na lang siya. At iyon ay dahil confident na si Shiki sa kanyang matagumpay na pagpapalabas ng Blood Erosian release. Nag-manifest siya ng isang modded M4 na may grenade launcher attachment at high-zoom sniper scope. Nagulat si Mudano nang makita yun dahil nag-grasp agad ni Shiki ang fundamental concept ng Oni blood control. Masaya naman si Shiki sa kanyang initial success at sinabing niyang nagsisimula pa lang siya. At habang equipped pera ng modded M4 niya, inunat na niya ang kanyang balikat dahil excited na siyang makipaglaban, ngayon na may magagamit na siya. Tapos, makikita uli natin si Mudano. Pero imbis na gulat o natutuwa ay masama ang kutob niya at masyadong seryoso ang mukha niya. Ito ay dahil ayon sa kanya, fundamentally different ang Oni blood kumpara sa normal human blood. Isa sa mga properties ng Oni blood ay kaya itong mabago ang hugis at kapangyarihan. At gamit ang illustration na ito, intindihin natin ng mabuti. Sa utak nang gagaling ang isang image na pinipicture ng isang person. At para sa isang Oni, hindi lang sa nerves nagfo-flow ang signals mula sa brain. Nagfo-flow rin ito sa dugo mismo sa bloodstream. Tapos, nagfo-flow ang image na yun palabas ng katawan through a wound, at ang dugo mula doon ang Nash shape sa image na yun. At dahil kailangan na sa utak ng gagaling ang images, ang bagay na kayang ilikha ng isang Oni ay naiimpluwensyahan ng kanilang hobbies, karanasan, traumas, at iba pa. Si Byubo Gara ang perfect example ng isang Oni na nire-reflect ang kanyang trauma. Si Shiki naman ang nagre-reflect ng kanyang hobbies. At si Kugisaki naman sa nakaraang karanasan. Mayroong kasabihan na ang anumang object na nililikha ng isang Oni ay nagbibigay ng glimpse tungkol sa buhay niya. At ang act ng pag-create ng isang particular weapon gamit ang dugo ay binigyan ng pangalan bilang ang Blood Erosian release. Balikan naman natin ang laban ni Shiki at ng Blood Giant, kung saan masaya at excited si Shiki dahil nararamdaman niya na ang weapon niya ay parang parte mismo ng kanyang katawan. At ang Blood Giant naman ay nag-regenerate na ng naputol na kamay, at agad niyang pananghampas ito ng sobrang lakas kay Shiki. Naramdaman ni Kugisaki ang intensity ng impact nito sa paligid, at tiningnan naman mabuti ng Blood Giant ang kanyang target. Pero nagulat siya nang makita na wala naman pala si Shiki sa pwesto niya kanina nung hinampes niya siya ng malakas. Tapos, narinig na lang ng Blood Giant na may sumigaw sa gilid niya na sinabing over here. At yun ay si Shiki na masayang nakangiti at excited nang gamitin ang kanyang bagong modded grenade launcher M4 Sniper. Kaya sinabihan na niya ang Blood Giant na mag-clench na siya ng kanyang mga ipin. Sabay pinaputukan na ni Shiki ito ng isang napakalakas na shot. Nakaupo lang sa sahig si Shiki nung tin-iron niya ito para hindi siya mapatalsik ng malakas na recoil ng M4 niya. Nasapul naman niya ang Blood Giant rekta sa bibig, at mukhang hindi na ito nagka-oras pa na mag-clench ng kanyang mga ipin. Pagkatapos nito, makikita na lang natin ang mga nagtalsikang dugo sa area above the trees, dahil na-obliterate na ang buong katawan nito. At kasunod nito ay tuluyan ng nawala ng malay si Byubo Gara dahil sa blood loss. Hindi pa makapaniwala si Shiki na nagawa niya ang ginawa niya. Kahit si Kugisaki mismo ay hindi makapaniwala kung saan nanggaling ang matinding kapangyarihan na pinakita ni Shiki. Sa lakas nito ay nag-fall short rin ng Blood Giant in comparison sa level of power. Pero ang pinaka nakapagtataka para kay Kugisaki ay nagawang baguhin ng atake ni Shiki ang mismong weather, dahil bigla na lang nagkaroon ng ulan matapos ng nangyari. Napaisip rin mismo si Mudano sa display of power ni Shiki, pero wala naman siyang complaints tungkol dito. Kaso nga lang, sa isip niya ay mayroon itong dalang ibang problema. Pinuntahan agad ni Shiki si Byubo Gara para tanungin siya kung okay lang ba siya. Pero bago pa siya makalapit ng tuluyan kay Byubo Gara ay bigla na lang siyang nagulat ng maramdaman na bigla na lang naglaho ang lahat ng lakas niya mula sa kanyang katawan, at napatumba na lang siya sa lapag. Takang-taka si Shiki dahil bigla na lang niyang hindi may galaw ang kanyang katawan. Tapos, lumapit na si Mudano sa kanyang mga study-anti, at alam niyang masyado nang nanghihina si Shiki para makagalaw pa. Nagulat naman si Kugisaki sa biglaang pagdating ni Mudano.
Pinaliwanag ni Mudano na mayroon ng nararamdaman na anemia si Shiki dahil sa kanyang pag-shoot out ng napakaraming high-concentrated blood mula sa kanyang baril. Nairita naman si Shiki at napaisip ng masama dahil lumalapit na naman si Mudano sa kanya habang siya ay nanghihina. Kaya, pinlit niya na makabangon. Pinayuan naman siya ni Mudano na wag i-push ang sarili niya, lalo na't malamang ay hazy pa ang pakiramdam ng kanyang mga mata. Pero sinuway ni Shiki ang payo ng kanyang guro at pinilit pa ring makatayo. Tapos, sinabi niya na he's doing perfectly fine, kahit nakitang-kita sa kanya na napaka-hazy pa nga ng kanyang mga mata. Sinabi ni Mudano na ang paggamit ng sobrang daming dugo ay maaaring maging fatal sa user. Nagulat naman si Shiki sa narinig niya. Sunod, muli na naman siyang natambas sa lapag, at sinabi sa kanya ni Mudano na marami pa siyang dapat matutunan tungkol sa pagkontrol ng Oni blood. Napaisip naman si Mudano na aminado siya sa kanyang sarili na hindi parent talaga niya in-expect na makakita ng ganun kalakas na power mula kay Shiki. Sunod nito, habang nanghihina parent ay nakiusap na lang si Shiki kay Mudano na i-check kung kamusta na si Byubugara, dahil alam niyang nag-overuse rin siya ng kanyang dugo. Dinugtong ni Shiki na balikan na lang niya siya mamaya pagkatapos niyang maalagan muna si Byubugara. Curious naman na tinanong ni Mudano si Shiki kung bakit nagagawa pa niyang mag-alala para sa kapakanan ng iba habang siya mismo ay half-dead na. Tapos, sinabi na lang niya na syempre ay i-check rin niya kung kamusta na si Byubugara. Pero bago pa niya yun masabi kay Shiki ay bigla na lang siyang inatake ni Kugasaki mula sa likuran niya. Agad namang nakapag-react si Mudano dito at na-deflect niya ang braso ni Kugasaki gamit ang kanyang payong. Sinabi naman ni Kugasaki kay Mudano na sino bang may pakialam sa iba, dahil nagsasayang lang sila ng oras. Tinanong naman ni Mudano si Kugasaki kung paano na lang ang mangyayari sa mga kasama niya kapag tumaas ang risk na mamatay sila dahil sa kakulangan sa first aid. Bilang sagot, nilabas lang ni Kugasaki ang kanyang saw blade at sinabing wala naman silang kinalaman sa kanya. Hindi masaya si Mudano sa selfish response na binigay ng kanyang study auntie. Dahil dito, hinanda na niya ang kanyang payong at sinabing hindi niya gusto ang nagiging partial against students. Pero sadyang sobrang hate lang talaga niya sa mga study auntie na tipo ni Kugasaki, kaya nag-ready stance na siya para sa duel, gamit ang kanyang open umbrella. Sumagot naman si Kugasaki at sinabing hindi naman siya pumunta dito para magustuhan ng kahit sino. Nagtitigan lang muna ang dalawa, bago sinabi ni Mudano na hindi parent kailangan mag-alala ni Kugasaki dahil wala pa ring balak gumamit ng blood si Mudano sa laban na ito, tulad ng kanyang pinanggako. Sumugod naman ng galit si Kugasaki at sinabi sa kanyang guro na wag niya siyang maliitin. Dahil dito ay hinanda na ni Mudano na ipanangga ang kanyang payong. Sa isang himala, nagawa namang mablock ng malinis ng payong ni Mudano ang saw blade attack na nanggaling kay Kugasaki. Kaya, nagbigay ng remark si Mudano at sinabing hindi kakayanin ng half-assed blades ni Kugasaki na makat ang payong niya. Sunod ay pinindot ni Mudano ang closing button ng payong at nireveal niya na ang payong na gamit niya ay hindi talaga isang tunay na payong. Ikinagulat naman ni Kugasaki na matutunan ito. Tapos, makikita natin na ang pagpindot pala ni Mudano sa button ay ang pag-activate ng smoke machine. Multi-direct ionel na naglabas ng smoke ang paahan ng payong. Hindi naman makapaniwala si Kugasaki na isa palang weapon ang payong ni Mudano na kaya pang magpalabas ng smoke screen. Sinabi naman ni Mudano na non-poisonous naman ito kaya di niya kailangang mag-alala. Sinubukan namang hanapin ni Kugasaki kung saan na nakapwesto si Mudano na iniisip niya ay nagtatago somewhere sa smoke. Kaya confident niyang inisip na hihiwin lang niya siya sa oras na sumugod siya papalapit sa kanya. Pero nagulat na lang bigla si Kugasaki nang bigla na lang siyang nataman ng 3 bala sa kanang braso niya. Nagulat sa sakit si Kugasaki at hindi rin siya makapaniwalang may baril na gamit si Mudano. Pinaliwanag naman ni Mudano na rubber bullets lang ang gamit niya. Pero dahil nabugbog na si Kugasaki mula sa previous battle niya laban sa Blood Giant, alam niyang magiging sobrang sakit para sa kanya na matamaan ng mga ito. Plano ni Mudano na i-take advantage ang lahat ng mga kahinaan ni Kugasaki. At alam ni Mudano na siya ay isang close combat fighter, kaya balak ni Mudano na mag-maintain ng distance habang patuloy lang na bumabaril. Nagtago na lang muna sa likod ng isang puno si Kugasaki para hindi siya matamaan ng sumunod na mga bala na binabaril sa kanya.
Naiintindihan naman niya na tama lang na lumayo si Mudano mula sa kanya, pero mayroon pa rin siyang confidence na hindi ibig sabihin noon ay completely safe na si Mudano mula sa kanya, dahil hindi naman siya limited sa iisa lang na fighting method. Kaya, muling gumamit si Kugasaki ng Blood Arrow Scion release at nagpalabas ng weird-looking blades mula sa kaliwang braso. Ginamit niya ang move niya na ang tawag ay Dance of the Severing Blood. Nagpalabas siya dito ng long-distance slashing attack kung saan nagpalipad siya ng mga long blades papunta sa direction ni Mudano. Nakita ni Mudano ang slashing attack na ito, pero hindi siya mukhang na-impress. Pero at least ay nalaman niya na may countermeasures pala si Kugasaki laban sa mga long-range enemies. Tumalon lang ng mataas sa ere si Mudano at madali niyang nailagan ang mga nagliparan ng mga blades. At pinanood pa niya ang mga blades na humiwa ng mga bark mula sa isang makapal na tree trunk. Tapos, bigla na lang niyang nakita sa likuran niya si Kugasaki na handa na siyang i-flank. Pero napaka-unfazed pa rin ang itsura ni Mudano at ang ginawa lang niya ay in-unscrew niya ang paahan ng kanyang payong at pinop-off niya ito. Tapos tinos lang niya ito ng mahina papunta kay Kugasaki. Nawala naman sa focus si Kugasaki sa kanyang pag-atake dahil natakot siya nang marinig ang isang beep galing sa na-detach na paa ng payong. Wala siyang idea kung ano ito at napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung isa ba itong bomba. Kaya, kinabahan siya, isa pala itong smoke bomb, at napakakapal ng usok na lumabas pagkatapos nitong pumutok. Nawala na naman si Mudano mula sa field of vision ni Kugasaki at nairita na siya sa dami ng smoke screens na kayang magkasya sa iisang payong lang. Nag-alala na lang si Kugasaki dahil alam niyang muli na namang tatakas papunta sa malayong pwesto si Mudano. Pero ang hindi inaasahan ni Kugasaki ay malapit lang pala sa kanya si Mudano na mabilis na nakapagbigay sa kanya ng malakung fu na suntok na enhanced ng rollerblades. Direktang tinamaan nito si Kugasaki sa likuran at napatalsik siya nito. Gamulong-gulong pa siya sa lupa pagbagsak niya. Tapos, pinagsabihan na siya ng kanyang guro. Turo ni Mudano, na hindi dapat masyadong nagiging attached si Kugasaki sa assumption niya na pipwesto ulit siya sa malayo pagkatapos ng pangalawang smoke screen. Napansin rin niya na masyadong pinuprotektahan ni Kugasaki ang kanyang kanang braso sa punto na masyado na siyang maraming opening sa iba't ibang lugar. Sunod, tinanong ni Mudano ang nakahilatang si Kugasaki kung talaga bang sa simula pa lang ay iniisip na niyang kaya niya siyang talunin, lalo na't habang injured pa. Dapat ay maging aware siya sa level ng kanyang opponent. Pagkatapos magbigay ng payo ni Mudano ay muli niyang tinaas ang payong niya at binuksan niya ito. Pagkatapos ay nirelease niya ang mismong payong mula sa handle nito at bumagsak ito ng malakas sa lapag para makapture at matrap si Kugasaki. Sinabi naman ni Mudano na nag-end up dito si Kugasaki dahil sa sarili niyang mga pagkukulang. Na-impress naman si Shiki sa lahat ng napanood niya habang nananatili siyang nanghihina at nakadapa sa lupa. Napamura na lang si Kugasaki dahil sa disappointing outcome. Tapos, biglang binigyan ni Mudano si Kugasaki ng sobrang seryosong pagtingin, at sinabing kapag ito ay isang tunay na laban ay siguradong patay na siya ngayon. Napahampas na lang ng kamay si Kugasaki sa lapag dahil sa sobrang inis niya. Sinigaw pa niya sa kanyang guro na hindi pa siya tapos makipaglaban, pero sinabi lang sa kanya ni Mudano na nagiging masyado na siyang desperado. Kaya tinanong niya siya kung ganun na lang ba niya talaga kagusto na muling makita ang kanyang tatay. Nagtaka naman si Shiki nang ma-overhear ang tungkol sa tatay ni Kugasaki. Nandilim ang paningin ni Kugasaki sa sinabi ni Mudano kaya tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol dun. Sinabi naman ni Mudano na to a certain degree ay ginawa niya ang kanyang research. At habang may makikita tayong isang crow na mabilis na lumilipad sa ibabaw ng mga puno ng gubat, dinugtong ni Mudano na bukod doon ay mayroon pa siyang iba pang mga alam tungkol kay Kugasaki. At isa doon ay alam niyang isang Momotaro ang tatay ni Kugasaki. Mas nagulat pa nga si Shiki kaysa kay Kugasaki sa sinabi ni Mudano na impormasyon na yon. Hindi lang pala si Shiki ang oni na may tatay na Momotaro. Patuloy lang ang pag-ulan sa gubat, at siniset nito ng mabuti ang mood. Hindi naman masaya si Kugasaki sa pinag-uusapan nila at sinabi niya kay Mudano na totoo nga na ang tatay niya ay nasa Momotaro Corporation. Pero bukod pa doon, ang tatay niya na yon ay siya rin mismong halimaw na kinuha ang lahat mula kay Kugasaki. Makikita natin na suot ng lalaking iyon ang army coat at suit na tulad ng kay Samidare ng Momotaro Corporation.
Mula sa alala ni Kogasaki ay makikita rin natin ang tatay niya sa loob ng isang bahay na wasak-wasak at duguan ang interior. Makikita rin natin ang namatay ng mga kapamilya ni Kogasaki. Sinabi rin ni Kogasaki na ang tatay niya rin mismo ang nagbigay sa kanya ng mga scars niya sa kanyang mga braso, at ito ang dahilan kung bakit kailanman ay hindi nabawasan ang hatred na meron siya para sa kanya. Maliit na bata pa lang siya ng panahon na yun at noon pa lang ay nag-decide na siya para sa sarili niya na mag-survive, kahit pa kailangan niyang pumulot ng pagkain mula sa mga basurahan. At ang lahat ng yun ay ginawa niya alang-alang sa revenge niya para mapatay ang kanyang tatay. At habang nagagawa ng bumangon ni Kogasaki despite ng pagkakahuli sa kanya ng umbrella ni Modano, ay pagalit niyang diniklara na para sa kanyang goal na yun ay hindi niya kakatakutan ang kamatayan. Nagulat naman si Shiki sa lakas at determinasyon na pinapakita ni Kogasaki. Pero, mabilis lang na nasebdo ni Modano si Kogasaki. Tinulak lang niya ng malakas pababa ang ulo ni Kogasaki at sa lakas ng puwersa ay nawasak pa ang lapag sa pagbagsak ng kanyang batok rito. Inugatan na sa mukha si Modano sa sobrang inis kay Kogasaki at sinabing balibaliktad ang mga priorities niya. Tinawag pa niya siyang isang freaking child. Sunod na nangyari, habang nakahiga lang si Kogasaki ay bigla na lang nagsimulang mag-twitch ang kanyang mga daliri at kamay sa kaliwang braso. Tapos, nagsalita pa siya ng gibberish na hindi maintindihan ni Shiki kung ano ang ibig sabihin. Napapikit na lang dito si Modano na tila naiintindihan ng lubusan ang nangyayari kay Kogasaki. Pagkatapos kumalma ni Modano ay binigyan niya ng words of wisdom si Kogasaki, at sinabing hindi dapat siya mamatay para sa goals niya. Kundi, dapat siyang mabuhay para sa mga goals niya. Walang kinabuksan ang kahit sinong hindi naiintindihan yon, ayon kay Modano. Tapos, nagawa na niyang ma-restrain ng tuluyan si Kogasaki sa paraan ng pagtali sa kanya sa puno. Ngayon, nakapag-recover na ng sapat na lakas si Shiki para magawang makatayo at makagalaw. Sinabi niya yun kay Modano at lumapit na siya sa kanya. Sinabi naman ni Modano na dito na magre-retire si Byubogara, kaya tumawag na siya ng isang faculty doctor at pinapante ito sa kanyang posisyon. Sunod, sinabi niya kay Shiki na siya na lang ang mag-isang naiwan at mayroon na lamang siyang natitirang 5 minuto at 42 segundo hanggang matapos ang time limit ng exam. Na-stress naman si Shiki sa sinabi sa kanya ng guro, at tapos ay mayroon pang dinagdag na sinabi si Modano na crucial information. Ni-reveal ni Modano kay Shiki na may isang bola siyang tinago, at kinuha niya ito kanina sa daan niya papunta rito. Sinabi naman ni Shiki na ang unfair ng ginawa ni Modano at hindi dapat siya nagnanakaw ng bola. Pinaliwanag naman ni Modano na dahil sa ginawa niya ay mayroon na lamang isang bola na pag-aagawan ng ibang groups na may tig-2 miyembro. Necessary ang handicap na ito sa kanilang exam. Habang hawak ang bola, inopen ni Modano kay Shiki ang arms niya at sinabing mayroon siyang 2 options ngayon. Ang una, pwede niyang ubusin ang natitira niyang 5 minuto at 30 segundo para hanapin ang isang bola. O kaya naman pangalawa, pwede niyang subukang nakawin ang bolang hawak niya ngayon. Pero hindi na nagsayang pa ng oras si Shiki na mamili o mag-isip at tumakbo na lang siya agad habang hindi pa tapos magsalita si Modano. Mukhang medyo nagulat si Modano sa biglaang pagtakbo ni Shiki na hindi niya inasahan. Pero agad din siyang nawala at mabilis na tumakbo para obserbahan ang nag-iisang bola at ang iba pang mga studyante. Naiinis namang naiwanan si Kogasaki na hindi makaalis sa restraints niya, kahit na kaunting lubid lang ang ginamit ni Modano para atali siya sa puno. Tapos, nagulat na lang siya nang may dumating bigla na tao sa harapan niya. At iyon ay si Shiki na sinabi sa kanya na bumalik siya para iligtas siya at hingin ang kanyang tulong. Napawat na lang si Kogasaki sa labis na pagtataka. Pinaliwanag naman ni Shiki na masyadong reckless para sa kanya na harapin at labanan ng mag-isa si Modano. Kaya, gusto niyang iligtas at pakawalan si Kogasaki para humingi ng tulong sa kanya. Ni-refuse naman ni Kogasaki bluntly ang offer ni Shiki at sinabing ayaw niyang mabuhay sa kahihiyan ng pagligtas ni Shiki sa kanya. Dahil dito ay seryoso siyang tinanong ni Shiki kung talaga bang mas importante pa sa kanya ang kanyang pride kaysa sa kanyang goal. Ayaw rin naman ni Shiki sa kanya, pero willing siyang mag-cooperate sa kanya para sa sarili niyang goal. Bastos naman na nagbalik ng tanong si Kogasaki kung ano ba ang nagmamatter doon para kay Shiki. Nairita naman si Shiki at sinabing nagmamatter ito ng onti para sa kanya.
Sunod ay nireveal na rin ni Shiki kay Kogasaki na isa ring Momotaro ang kanyang tatay. Hindi naman ito inaasahan na marinig ni Kogasaki at medyo nagulat pa siya. Dugtong ni Shiki na maaaring coincidence lang ito, pero they still have that in common. At para sa kanya, plenty enough reason na yun para magtulungan silang dalawa. Napaisip pa muna si Kogasaki sa sinabi ni Shiki, bago niya sinagot na I refuse. Ngayon, makikita naman natin si Mudano na kaka-rating lang at nakatayo gamit ang rollerblade sa taas ng isang puno. Dahil hindi niya makita kung saan na nagpunta si Shiki, napatanong siya kung bumalik ba siya para maghanap sa ibang lugar. Tapos, bigla na lang niyang napansin si Shiki na tumatakbo malapit sa ilalim niya. Mag-isa lang si Shiki na tumatakbo at nagrereklamo sa sarili dahil sa irita niya kay Kogasaki. At bigla na lang siyang napatigil sa pagtakbo nang biglang bumaba si Mudano sa harapan niya mula sa itaas. Tinaong pa siya nito kung saan siya nagmamadaling pumunta. Napawaw na lang sa gulat si Shiki habang minumura si Kogasaki sa isipan. At iyon ay dahil naiinis siya na matapos niyang iligtas si Kogasaki ay siya pa ngayon ang ginamit niya bilang isang bait. Tapos, makikita na lang natin si Kogasaki na tumalon mula sa mataas na puno papunta kay Mudano na unsuspecting. Pagbalik natin sa isang quick flashback, hindi pala nag-refuse na tumulong si Kogasaki. Ang totoo, nag-refuse lang siya na siya ang tutulong, kundi, gusto niya na siya ang tulungan ni Shiki instead. Para kay Shiki, ang hilig mag-talk big ni Kogasaki, kaya dapat lang siyang magpakita ng results. Habang nasa surprise state si Mudano, ang goal ngayon nila ngayon ay maaga ang bowl ang hawak-hawak niya. Pero ibang level talaga ang intuition at instincts na meron si Mudano. Nagawa pa rin niyang mabilis na makailag para maiwasan ang attempt ni Kogasaki na kunin ang bola mula sa kanya. Tapos, napa-comment na lang siya sa pagkampihan ng dalawa niyang students. Pero bigla na lang nanlaki ang mga mata niya nang may mapansin siyang hindi inaasahan mula kay Kogasaki. At iyon ay ang biglaan niyang paglabas ng rope. Dahil nasa motion pa ng pagilag si Mudano ay hindi na niya nagawang ilagan ang rope na hinagis sa kanya ni Kogasaki para matali ang upper body niya kasama ang mga braso. Napansin naman niya na ang tali na pinanghuli sa kanya ay ang mismong tali na ginamit niya kanina para atali si Kogasaki sa puno. Nasalo naman ng maayos ni Shiki ang other end ng tali, kaya nagawa ng dalawa na makapture si Mudano nang matapos nilang higpitan ang paghila ng tali. Balak sana nilang hilahin ng malakas si Mudano para patumbahin siya sa lapag, pero alam ni Mudano na isa lamang itong contest of power. At madali lang niyang kinokontra ang puwersa ng paghila ng dalawa gamit ang mababaw na pagbaon sa lupa ng pinakalikurang gulong ng kanyang rollerblades. Dahil nahihirapan ng dalawa na hilahin si Mudano ay napasigaw na lang si Shiki kay Kogasaki at sinabihan niya siya na lakasan pa ang kanyang paghila. Nairita lang si Kogasaki at tinanong siya kung hindi ba talaga siya marunong mag-shut up. Muling sinubukan ng dalawa na lakasan pa ang paghila nila ng tali at gamit na nila ang buong lakas nila, pero hindi pa rin nila mapatamba si Mudano. Napaisip na lang si Mudano na baka kinaya pa ng dalawa na ma-execute ang plano nila kapag nasa top condition sana sila. Tapos, bigla na lang mayroong isang blade na napalipad si Kogasaki papunta kay Mudano, pero nilgan pa rin niya ito ng madali. Ayon kay Kogasaki, yun na ang limit ng kaya niyang gawin gamit ang natitira sa kanyang dugo. Pinuri naman ni Shiki ang nagawa ni Kogasaki, dahil nagawa ng atake na yun na ma-put off si Mudano at masira ang kanyang posture. Kaya, mabilisan ang tumakbo si Shiki papunta kay Mudano para kunin ang bola ang hawak niya. Tumalon siya para mag-dive in habang nagre-reach out para sa bola, at matagumpay niyang natapik ito out of Mudano's hands. Pagkatapos nitong mag-bounce sa lupa, medyo na-stun pa ng sabay si Kogasaki at si Shiki dahil hindi pa sila agad makapaniwala na gumana ang kanilang plan of attack. Pakinggan muna natin ang mga sinasabi ni Mudano sa kanyang isipan. Ayon sa kanya, possible parent para sa kanilang dalawa na ma-reach ang goal sa loob ng natitira nilang 3 minuto kapag ginamit nila ang lahat ng lakas nila para sa pagtakbo papunta sa destination. Ito na ang kanilang huling pagkakataon. Ini-expect ni Mudano na ang mangyayari ay kukunin ni Kogasaki ang bola at tatakbo na palayo. Pagkatapos, susundan siya ni Shiki. At sa oras na magsimula silang dalawa na pag-awayan at pag-agawan ng bola ay mababawi rin ni Mudano ang bola.
Pero ang nangyari, masaya at enthusiastic na sumigaw si Shiki at nag-cheer para sa pag-reach ni Kogasaki ng goal. Parehas naman na ikinagulat ni Kogasaki at Modano ang ginawa ni Shiki. Tapos, tumuloy na si Kogasaki sa pagpulot ng bola at tumakbo na siya agad papalayo para mapag-iwanan sina Modano at Shiki. Patuloy pera na nag-cheer si Shiki at pinapamukha kay Modano na proud siya sa sarili niya dahil nagawa nilang agawin ang bola niya. Pero sinabi lang ni Modano sa kanya na kapag na-reach na ni Kogasaki ang goal ngayon ay siya lang mag-isa ang mananalo sa contest. Napatigil naman sa pagtalon si Shiki dahil sa sinabi ni Modano at napatingin na lang siya sa kanya. Sa realization, nanlaki ng sobra ang mga mata ni Shiki at napaungol pa siya ng at nagpawis ng matindi. Tapos, napadapa na lang sa lupa si Shiki dahil sa regrets niya. Masyado raw siyang na-excite sa matagumpay nilang pag-agaw ng bola mula kay Modano kaya nalimutan niya na kailangan rin niya ang bola. Na-disappoint na lang si Modano kay Shiki. Nakalimutan rin kasi niya habang nagpe-predict ng outcome kung gaano kababaw si Shiki. Pero mayroon naman itong bright side. Ayon kay Modano, kapag tiningnan mo ang personality ni Shiki sa ibang anggulo, makikita mo na siya yung tipo na diretso ang tingin sa bagay na nasa harapan niya, na walang pakialam tungkol sa gains at losses. Meanwhile, makikita naman natin si Kogasaki na masigasig na tumatakbo at naniniwala sa sarili na kakayanin niyang maabot ang goal basta tatakbo lang siya ng mabilis at hindi titigil. Pero bigla rin siyang nagkaroon ng second thoughts, dahil naalala niya si Shiki at ang mga sinasabi nito sa kanya na encouraging words simula pa kanina. At dahil dito, bigla siyang nag-hit ng brakes, umikot ng 180 degrees, at tumakbo pabalik. Nagulat naman bigla si Shiki nang makita si Kogasaki na tumatakbo pabalik sa kanya. Inakala pa ni Shiki na baka wala lang maayos na sense of direction si Kogasaki. Pero sinigaw nito sa kanya na wag niyang i-misunderstand ang ginagawa niya. Ayaw lang talaga ni Kogasaki na magkaroon uli ng kahit anong utang na loob mula kay Shiki. Naniniwala si Kogasaki na kahit ma-expel pa siya ay ma-reach pa rin niya ang tunay niyang goal balang araw. Kaya yun ang dahilan kung bakit niya inabot kay Shiki ang bola para siya na lang ang mag-reach ng goal imbis na ang sarili niya. Tapos, bigla na lang may isang maliit na animal na mukhang daga na mabilis na tumatakbo, na dumating nang may nakasabit na radio speaker sa likuran na may label na Baku. Tumigil ito sa gitna ni Kogasaki at Shiki kaya napaskid na lang sa gulat si Kogasaki para makatigil sa pagtakbo. Napatanong naman si Shiki kung ano itong round thing na nag-came out of nowhere. Bago pa may magawa ang dalawa, sumigaw na ng wait si Modano habang effortlessly na inalis ang sarili niya sa pagkakatali. Sunod, pinaliwanag niya sa dalawa na ito ay isang taper, at ginagamit nila ito para sa high-speed communication. Muko ang pangalan nito. Pero tinatawag siya ng lahat bilang si Mukon. Mabilis si Muko na nakakapagpadala ng mga mahahalagang information nang walang iniiwan na kahit anong trace o record ng kahit anong transmission. Mayroon siyang top speed na 300 km/h. Paborito niya ang meat buns. At kaya niyang magbitbit ng information papunta saan man sa mundo. Napatanong na lang si Modano sa sarili kung gaano kaya kahalaga ang emergency tungkol sa impormasyon na si Muko pa talaga ang ginamit para ipadala sa kanila. Kaya hiningi na ni Modano mula kay Muko ang message na pinadala. At mula sa playback ng speakers na nakasabit kay Muko, nagpakilala ang messenger bilang ang Kyoto Oni Corp. Nire-report nila na kasalukuyan silang inaatake ng Momotaro Corporation. Nag-alala naman sina Shiki at Kogasaki sa narinig nila, habang si Modano ay walang pinapakitang emosyon. Ayon sa message, nagre-request ng urgent support ang Kyoto Oni Corp. Nakatulog naman sa pagod mula sa pagtakbo si Muko habang fine playback ang message.